Mr. Silent Channel. Kabanata 871 hanggang 880. Sa kabilang panig, ang hitsura ni Xe ay kaunos-lunos, dalawang malalaking sugat mula sa kanang balikat hanggang sa kaliwang pandiya, ang sandata ng labanan ay ganap na naputol. Bagamat mabilis na inaayos ng battle armor ang sarili nito gamit ang pinakamataas na kalidad ng sarili nitong espiritual na halwang metal, direktang nawala rin ang lakas ng pakikipaglaban ni Xe, at nang bumagsak siya sa lupa, hindi na siya muling makatayo. Bumaba si Tang Wulan mula sa langit at bumagsak sa lupa na may dagandong, at natahimik ang mga manunood. Napalingon si Yuan Enyahui at sumugod sa gilid ni Xe, binuhat siya mula sa lupa, at sinuri ang kanyang pisikal na kondisyon. Sa sumunod na sandali, nang iangat niya ang kanyang ulo, mas tumindi ang gulat sa kanyang mga mata. Mukhang trahedya si Xe, ngunit sa katunayan ay hindi siya nagdusa ng anumang pinsala. Ang sandata ng labanan ay malinaw na naputol, inihayag ang pangunahing katawan sa loob, ngunit kahit na ang mga damit ay hindi nasira, ngunit ang kanyang dugo at kapangyarihan ng kaluluwa ay selyado. Ang nakaraang pag-atake ni Tang Wulan na may napakalakas na puwersa ay nagawang kontrolin ang kanyang kapangyarihan sa ganoong banayad na antas, ito ay sadyang kamangha-mangha. Walang mag-iisip na hindi niya kayang saktan si Xe ngayon lang. Sa katunayan, kung lalabas siya ng todo, guti-guti na sana ang katawan ni Xe. Bumagsak si Lezengyo sa lupa, at ito ay parehong hindi komportable. Mayroon ding tatlong malalaking pinsala sa battle armor sa kanyang katawan. Ang tanging bagay na mas maganda kaysa kay Xe ay ang kanyang battle armor ay mahusay sa defensive power, at hindi ito ganap na nasira. Pagkalapag ay tuluyan na siyang natigilan. Sa sandaling iyon, kapag nakaharap sa kuko ni Tang Wulan, naramdaman na lamang niya na sinipsip ang kanyang katawan doon, at hindi man lang niya ito naiwasan. Maaari lamang dalhin ito ng biglaan. Ngunit ang kanyang banal na espada ay hindi gumanap ng isang pagtatanggol na papel, ito ay nabasag sa ilalim ng nakakatakot na mga kuko ng gininto ang dragon sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay ang iba ay lumipad ng patiwarik. Kung hindi dahil sa buong pagtatanggol, natatakot ako na magkapareho sila ni Xe. At malinaw din niyang naramdaman na hindi sinubukan ni Tang Wulan ang kanyang makakaya gamit ang kuko na iyon. Higit sa lahat, hindi pa siya nakasuot ng battle armor. Ito ay simpleng. Kailan siya naging napakalakas? Sa pakiramdam ng iba pang anim sa Shrek 7 Devils, si Tang Wulan sa oras na ito ay wala na sa parehong kategorya tulad nila, ngunit hindi niya ito nakita sa loob ng isang buwan, ito ay tulad ng isang muling isinilang, mas katulad ni Long Xiangshan na araw. Nagpapakita ng lakas na higit pa sa nakaraan. Kahit na si Lezengyo ay napromote na sa ika-6 na antas ng Singsing at isa ng Soul Emperor, wala pa ring pagkakataon sa harap niya. Alam ni Lezengyo na maliban kung ginamit niya ang sakripisyo na stunt na iyon, maaari pa rin niyang labanan ito. Pero kahit ganoon, naramdaman niyang maliit lang ang pagkakataon. Masyadong malaki ang puwang na ito, tama ba? Matapos tapikin ni Yuan Enyahui si Xe ng ilang beses, nagising si Xe. Pagkatapos ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, at tumagal ng higit sa 10 segundo upang bumalik sa normal. Ano bang problema mo? Naghihinalang tanong ni Yuan Enyahui. Mapait na ngumiti si Xe, nakakagulat at nakakakilabot ang bloodline. Ang dagandong ng gintong dragon ng boss kanina ay ganap na kakaiba sa dati. Direktang sumuko ang bloodline ko, at ang buong katawan ay stagnant na parang tingga. Hindi ba? Sa sandaling ito, sa mata ng lahat, si Tang Wulan, nakakahulog lang mula sa langit, ay tila ibang tao. Ang figure ay hindi na payat at matangkad, ngunit matibay at matangkad, kahit na nakaharap na nila si Long Yu, ang may-ari ng espiritu ng Mountain Dragon King, tila ito ay wala ng iba pa, at kulang pa rin si Long Yu sa asensya ng introvert na asensya ni Tang Wulan. Karunungan. Tanging si Long Yu lamang sa isang baliw na estado ang tila kayang ikumpara sa momentum ni Tang Wulan sa kanyang harapan. Talagang nagtransform siya, lumabas si Qianlong sa kailaliman, pumailang lang sa langit. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang mga kamay, naramdaman ang paggamit ng kapangyarihan, ang paggamit ng kanyang katawan, at ang kontrol ng bawat bit ng kanyang sariling lakas, pati na rin ang pangunawa at paggalugad ng mga kalaban na may kapangyarihan sa pag-iisip. Ang pakiramdam na ito ay kahanga-hanga. Bilang karagdagan sa pagsira sa ika-9 na selyo ng Golden Dragon King upang makumplito ang kanyang chi at kapangyarihan sa dugo, ang sekta ng ontolohiya ay may mahalagang papel din sa pagkontrol sa katawan at sa iba't ibang paraan ng pagkontrol sa isip. Gaya nga ng sinabi ni Muya, may kapangyarihan si Sora na hindi tunay na ilalapat at walang silbi. Walang alinlangan na si Tang Wulan ay nakontrol na ngayon ang kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at dugo. Mabilis na umikot ang dalawang puyo ng katawan, nag-intertwine sa isa't isa at nag-complement sa isa't isa, at mabilis na nakabawi ang dating pagkonsumo. Susubukan ko. Nakarating na si Ye Xinglan sa harap ni Tang Wulan, nakaharap sa makapangyarihang Tang Wulan, sa halip na maging kalahating duwag, siya ay nag-iingat. Ito siya, kahit kailan, palagi siyang haharap sa mga paghihirap.
Ang kanyang paraan ay upang patuloy na hamonin ang malakas at lampasan ang mga limitasyon ng epekto ng paulit-ulit. Okay. Samahan na natin si Yuanan. Sabay kumaway din si Tang Wulan kay Yuanan Yahui. Walang duda na mas malakas sina Yuanan Yahui at Ye Xinglan kaysa kina Xie at Le Zhengguo. Tumayo si Yuan Yahui at humakbang papunta sa gilid ni Ye Xinglan. Sa pagtataka ni Shu Lizhi, hindi tumutol si Ye Xinglan. Mula sa puntong ito, makikita na itinuturing niya ang kanyang sarili na hindi ang kasalukuyang kalaban ni Tang Wulan. Dinilaan ni Shu Xiaoyan ang kanyang mapupulang labi, pumunta sa gilid ni Le Zhengguo, at sinabing, simulan. Si Ye Xinglan ay humakbang patagilid, at pagkatapos ay ang buong tao ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, ngunit sa sandaling ito, ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay biglang lumabo, na parabang ang lahat ng liwanag ay sinipsip ng kanyang katawan. Isang napakatalim na layunin ng espada ang bumaril mula sa kanyang katawan, na nagdulot ng mga ripple sa protective shield ng proving ground. Ngunit ang kumakalat na layunin ng espada ay tumagal lamang ng ilang sandali, na parang natipon sa itaas ng kanyang ulo, hindi na ito makakaapekto sa iba, ngunit tiyak na ang ganitong uri ng pagkakaisa ang nagpasindik sa layunin ng espada. Ipinikit ni Ye Xinglan ang kanyang mga mata, hindi niya pinakawalan ang kanyang martial soul, na parabang nakatayo siya doon at nagmumuni-muni. Ngunit ang ekspresyon ni Tang Wulan ay halatang mas solemn na kaysa dati. Si Yuan Yahui ay humakbang pasulong at tumayo sa harap ni Ye Xinglan, ang kanyang figure ay tumataas, na nagpapakita ng kanyang martial spirit ng Titan Great Ape. Habang nakataas ang mga braso sa magkabilang gilid ng katawan, lumabas sa manipis na hangin ang isang pares ng higanteng martilyo. Ang higanteng martilyo na ito ay ibinigay sa kanya ni Tang Wulan sa simula. Ito ay minsang hindi kumpleto sa pakikipaglaban sa masamang espiritong Panginoon. Nang maglaon, nagpunta si Yuan Yahui upang maghanap ng iba pang mga palsipikado. Tulong, pinagtagpi-tagpi na naman. Ang mabigat na martilyo na orihinal na ginamit ng mecha ay tila hindi gaanong bigat sa kanyang mga kamay. Namilog ang mga mata ni Yuan Yahui, at ang mga piraso ng battle armor ay mabilis na bumaligtad, tinakpan ang kanyang buong katawan, at ang kanyang momentum ay biglang tumaas. Si Tang Wulan ang nagkusa sa pagkakataong ito. Habang ang kanyang mga daliri sa paa ay nasa lupa, ang tao ay sumugod na parang bola ng kanyan. Makikita mo sa kanyang high-speed figure kapag tiningnan mong mabuti. Ang kanyang katawan ay naapektuhan habang ang kanyang kanang braso ay binawi pabalik. Umangat siya, ikinuyong ang kanyang mga palad sa isang kamao, at kinumplito ang aksyon ng pag-iipon ng momentum sa hangin. Muling humakbang si Yuan Yahui, at ito rin ay isang impact, at binasag niya ang dalawang martilyo ng paalang. Sa oras na ito, wala siyang hawak na kahit anong mga kamay dahil alam na alam niya ang kapangyarihan ni Tang Wulan. Boom! Biglang nagbanggaan ang dalawang panig, ngunit kahit na may dobleng martilyo at ang pagtaas ng kanilang sariling sandata sa labanan, sa ilalim ng purong lakas na ito, ang katawan ni Yuan Yahui ay binasag pa rin ni Tang Wulan. Ang kamao ay lumipad sa isang bombardment, tulad ng dati na sina Xie at Le Zhengguo, na direktang tumama sa protective cover sa di kalayuan. Ang katawan ni Tang Wulan ay tumigil sa ere saglit, at ang liwanag at anino ng gintong dragon ay kumislap sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, gumalaw si Ye Xinglan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at kinamot ito sa likod ng kanyang ulo. Ang Star God Sword ay isinilang, at ang liwanag ng espada na tila isang espada ay kumislap kaagad, at ang lahat ng liwanag ay hinigop sa sandaling iyon. Sa larangan ng paningin ng lahat, ang kanilang nakita ay isang kislap ng nakasisilaw na liwanag ng bituin sa madilim na espasyo. Keng! Bumaba si Tang Wulan mula sa langit at hinarang ni Ye Xinglan gamit ang isang espada. Ito rin ang unang pagkakataon na may hamarang sa kanyang opens iba ng harapan sa takbo ng talakayan ngayon. Kasabay nito, ang buong katawan ni Ye Xinglan ay nanginginig, ang kanyang sandata sa labanan ay nagmamay-ari sa kanyang katawan, ang kanyang figure ay kumikislap, at ang liwanag ng espada ay nagniningning, at nababalot na nito ang kanyang katawan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga braso sa kanyang harapan at tinapakan ang makamulto na mga anino. Ang bilis ng buong tao ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at ang isang serye ng mga afterimage ay dinala sa kumikislap na ilusyon. Bagamat mabilis ang Star God Sword ni Ye Xinglan, palagi itong nahuhulog sa bakanteng espasyo, hindi may lock ang kanyang figure. Si Yuan Yahui ay tumalbog mula sa malayo, at dalawang air cannon ang sumabog sa magkabilang panig ng Tang Wulan ng sabay, pinipigilan ang kanyang figure. Kasabay nito, natapos din niya ang kanyang sariling Throw Titan Transformation, na may hawak na dalawang martilyo, na nahulog mula sa langit. Pagkahulog sa likod ni Tang Wulan, siya at si Ye Xinglan ay nagsimulang hamampas ng pabalik-balik. Nakatayo sa tabi ni Le Zhengguo, bumulong si Shu Xiaoyan, tingnan mo sila, si Sister Xinglan at Yuanan ay hindi kasing hinamo. Inilibot ni Le Zhengguo ang kanyang mga mata, hindi naman sa mahina kami, ngunit mahina si Xie. Natakot siya sa dagandong ng dragon ng amo, at hindi niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung hindi, paano ako matatalo? Napakalungkot. Kahit na ang pang-anim na kakayahan ng espiritu ay walang silbi.
Bukod dito, mayroon pa akong kapangyarihan upang lumaban muli ngayon. Sa sandaling ito, muling tumunog ang mabangis na pag-awit ng dragon, at umungal ang gintong dragon. Kahit na sina Yuan Yahui at Ye Xinglan ay walang dugo ng dragon, sa ilalim ng dagandong ni Tang Wulan, ang kanilang buong katawan ay nanginginig at ang kanilang mga katawan ay naging matamlay sa parehong oras. Si Tang Wulan ay tumapak sa lupa gamit ang kanyang kanang paa, at ang gintong dragon ay umungal sa gintong dragon at yumanig sa lupa. Agad na na-distort ang paligid, at si Ye Xinglan, na nasa malapitan niya, ay agad na nanginginig at natigil. Ngunit ang kanyang paglilinang ay talagang pangalawa lamang sa Tang Wulan sa gitna ng karamihan. Kasabay nito ay sumama ang pakiramdam niya, ang kaunting liwanag ng bituin ay pinakawalan sa armor ng labanan, at ang protective shield ay pinakawalan sa oras. Sa makatuwid, ang kanyang panginginig ay tumagal lamang ng ilang sandali, at ito ay nalutas sa bisa ng kanyang malupit na layunin ng espada. Ngunit sa sandaling ito, ang 8 gintong dragon ay tumalon na, lahat ay lumilipad patungo sa likuran ni Yuan Yahui. Si Tang Wulan ay nasa harapan na niya habang si Ye Xinglan ay matamlay. Ang Golden Dragon Claw ng kanang kamay ay buong tapang na umindayog, at ang espasyo ay nabasag saan man siya pumunta, at ang nabasag na espasyo ay natural na nagpapakita ng lakas ng pagsipsip, pagsuso sa katawan ni Ye Xinglan. Kinuha ni Ye Xinglan ang Star God Sword, talagang nakumpleto ni Ye Xinglan ang pagkakaisa ng katawan at ng espada ng walang sapat na distansya para mag-sprint. Ding ding ding. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang serye ng malulutong na huni mula sa pinagsanib ng mga espada at kuko. Ngayon ay makikita mo na ang gap. Sa bawat banggaan, kahit na ginawa ni Ye Xinglan ang kanyang sword intent hanggat maaari, siya ay umaatres pa rin sa ilalim ng panggigipit ni Tang Wulan. In terms of strength, sobrang laki talaga ng gap ng dalawa. Ang katawan ni Tang Wulan ay namilipit, ang kanyang kanang binti ay tumawid, at ang isang malaking buntot ng dragon ay ipinanganak sa mabangis na dagandong ng dragon, at ang gintong dragon ay umindayog sa kanyang buntot. Sa mga tuntunin ng pamamaraan, si Tang Wulan ay hindi magaling dito. Simple at bastos ang paraan na ginagamit niya. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa iyo sa layunin ng espada at espada, gagamitin ko ang pinakadalisay na lakas para sugpuin ka. Sa desperasyon, si Ye Xinglan ay maaari lamang maging hindi mabilang na mga sword light mula sa Star God Sword. Ang gininto ang dragon ni Tang Wulan ay umindayog sa kanyang katawan at niyugyug ang kanyang katawan ng paalang. Hindi man lang niya nilingon si Ye Xinglan na napailing. Nakataas ang kanyang kanang braso, at pinatay ng gintong dragon ang kanyang mga kuko. Dati, sina Le Zhenghao at XCXC ang humarap sa kanyang Golden Dragon Nirvana Claws, ngunit sa pagkakataong ito, si Yuan Yahui, nakakalutas lang ng 8 gintong dragon na yumanig ni Jinlong sa lupa, ay humarap dito ng mag-isa. Ang nakakatakot na higanteng Dragon Claw ay bumaba mula sa langit na may lakas ng pagsipsip ng sirang void, at ang talas ng Golden Dragon Terrine Claw ay nasa loob nito. Talagang ito ang pinakamalakas na pag-atake sa 9 na anyo ng dragon ni Tang Wulan. Hindi na posibleng mag-transform sa isang fallen angel para umiwas. Ang pang-anim na spirit ring ni Yuan Yahui ay kumikinang ng maliwanag, at ang 2 martilyo ay magkadikit sa kanyang harapan. Nakatayo ang magkabilang binti sa trial ground na parang nag-uugat. Ang isang diameter ay umaabot sa 10. Ang higanteng kamay ni Mi ay biglang lumitaw mula sa kanyang likuran, at ang higanteng kamay na iyon ay kumuyam ng kamao upang yumanig ang malaking Golden Dragon Claw ni Tang Wulan. Tama, si Yuan Yahui, tulad ni Le Zhenghao, ay nakalusot na sa ika-6 na singsing at naging Soul Emperor. Boom! Pisikal na nanginginig sina Tang Wulan at Yuan Yahui, at ang Claw of Destruction ng Golden Dragon at ang grip ng Titan ay nabasag sa banggaan sa isa't isa, at pantay-pantay sila. Ngunit dapat mong malaman na upang harangan ang suntok na ito, si Yuan Yahui ay may pagtaas sa battle armor mismo, pati na rin ang 3 pagtaas sa kapangyarihan ng Titan, King Kong Titan, at Troll Titan, kasama ang pang-6 na kakayahan sa espiritu. Gayunpaman, pagkatapos sa wakas ay harangin ang pinakamalakas na suntok ni Tang Wulan, isang kaunting malamig na bituin ang lumitaw sa likod ni Tang Wulan sa isang iglap. Hinamplas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay pabalik, at isang gintong liwanag ang dumapo sa kanyang likuran. Ito ay ang gintong sibat ng dragon. Kasabay nito, ang kanyang sandata sa labanan, dragon, ay nasa kanyang katawan sa isang iglap. Si Yuan Yahui at Ye Xinglan ay mas mahusay kaysa kina XCXC at Le Zhenghao, talagang hindi madaling talunin sila ng walang battle armor. Ang pang-6 na singsing ng espiritu ni Yuan Yahui ay patuloy na lumiwanag, at ang kanyang kanang kamay na martilyo ay itinapon sa hangin. Muling lumitaw ang Titan's Grip, direktang hinawakan ang higanting martilyo at binasag ito sa hangin. Ang katawan ni Ye Xinglan ay namuo sa likuran niya, ang ika-5 singsing ng espiritu ay namumulaklak, at ang kanyang buong pagkatao ay agad na naging isang bituin na nagniningning sa nagninangas na liwanag, at ang nakakatakot na layunin ng espada ay nakalok sa kanyang buong katawan. Sa buong pagsisikap ng 2 powerhouse, tila sa wakas ay masusupol si Tang Wulan. Huminga ng malalim si Tang Wulan.
Tila siya ay pumasok sa isang espesyal na estado, at ang kanyang mga mata ay naging lubhang maliwanag. Nang makita ang sledgehammer, ang buong katawan ng battle armor ay biglang naging kasing kinang ng salamin. Boom! Ang higanting martilyo ay tumalbog, Golden Dragon Domineering Body. Kasabay ng mabilis na pagkislap ng buong katawan, ang sibat ng gintong dragon sa kanyang kamay ay tumusok palabas. Maligayang pagdating sa ikalimang kakayahan ng kaluluwa ni Ye Xinglan, Xingchen Sword. Ding! Nang tumunog ang piercing banggaan, nagbago lahat sina Xi, Le Zhenghao, Xu Xiaoyan, at Xu Lizi sa di kalayuan, sunod-sunod na tinakpan ang kanilang mga tainga, mabilis na hamarang si Le Zhenghao sa harap ng iba, gamit ang magkabilang pakpak. Pagbukas, ang sagradong liwanag ay namumulaklak, at sa susunod na sandali, ang shockwave ay dumating na. Ngumuso si Ye Xinglan, at kasabay ng pagsabog ng kanyang anyo, isang subo ng dugo ang na-spray out. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagpakita ng paghingi ng tawad, ang kanyang katawan ay umikot, ang gintong sibat ng dragon ay tumalsik, at ang gininto ang dragon na umuuyod na buntot ay tumangay sa ibang anyo, pinasabog si Yuanan Yahui. Si Tang Wulan, na nagsuot ng battle armor, ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng hindi mapaglabanan, na napakalakas. Sumugod si Xu Lizi sa tabi ni Ye Xinglan, at mabilis na naglagay ng recovery big meat bun sa kanyang bibig. Kinain ni Ye Xinglan ang recovery big meat bun at binigyan ng thumbs up si Tang Wulan. Nagmamadali din si Tang Wulan, paumanhin Xinglan, masyadong malakas ang layunin mo sa espada, hindi ko ito makontrol. Ngumiti si Ye Xinglan at sinabi, ayos lang, napakasaya ng labanang ito. Sa katunayan, sa wakas ay nabawi mo na ang iyong lakas, kung hindi, ikaw at si Yuanan ay makokonsentre sa katawan ng gintong dragon. Hindi ko mapigilan ang putok na ito. Si Tang Wulan ay talagang nabawasan ang kanyang lakas hanggat maaari, ngunit ang lakas na hiniram mula sa Golden Dragon Tyrant Body, kasama ang kanyang sariling lakas, ay masyadong malakas. Nasaktan nito si Ye Xinglan. Nagtipon ang mga tao, at hindi napigilan ni Xi na sabihin, Boss, bakit ang lakas mo nang sabay-sabay? Kahit sina Xinglan at Yuanan ay hindi mo kalaban. Sinabi ni Tang Wulan, mas magaling lang akong kontrolin ang sarili kong kapangyarihan, at pagkatapos ay lalo pang nagising ang bloodline ko. Sa katunayan, ikaw rin ay dahil hindi mo alam ang improvement ko. Kung hindi, sa tingin ko ay hindi ito madaling manalo. Siyempre, maliban sa iyo. Ngumiti si Xi, ayos lang, sa susunod na kasama kita, hindi lang hindi maaapektuhan, mapapabuti pa. Sa tingin ko, walang problema sa ating dalawa na awayin silang lima. Lagi naman kitang kasama. On the side. Kaya mo bang mamatay ng hindi nagyayabang? Iritadong sabi ni Le Zhenghao. Subukan mo kung hindi ka sumasang-ayon. Si Xi ay nakatayo sa tabi ni Tang Wulan na matagumpay. May amoy ng peking tigre, at lahat ay hindi maiwasang mapangiti. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Tang Wulan, maaari mong subukan. Xinglan, okay ka lang. Sinabi ni Ye Xinglan, okay lang ako, gusto mo ba talagang subukan? Iba ang 2-on-5 sa 1-on-2 kanina lang. Kahit na si Xu Lizi ay may maliit na combat effectiveness, ang kanyang steam bonds ay tumaas ng malaki para sa lahat. Para sa isang mature na koponan tulad ng Shrek 7 Devils, lahat ay lubos na nakikipagtulungan. Ang bawat karagdagang tao ay combat kapangyarihan ay nadagdagan geometrically. Hindi pa banggitin ang malakas na kontrol ni Xu Xiaoyan. Sina Ye Xinglan, Yuanan Yahui at Le Zhenghao ay mayroong 3 malakas na attacking Spirit Masters, at 2 6-ringed Spirit Emperors. Sa pamamagitan ng sapat na suporta sa likod, nais ni Tang Wulan at Xi na mapigilan sila. Madali. Matigas na tumanggo si Tang Wulan, subukan ito. Ang pangunahing layunin ng pakikipag-usap sa iyo ngayon ay upang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa iyong kasalukuyang kalagayan. Susunod, sisimulan na nating gawin ang 2 character na battle armor. Plano kong gawin ito sa atin. Kapag gumagawa ng salitang battle armor, ang pamemeki ay nagdala ng ilang sorpresa sa lahat. Nagtataka si Xi, anong sorpresa? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, nakalusot na ako. Nagulat ang lahat at halos sumigaw, Holy Craftsman! Siyempre, walang itinatago si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, ngumiti at tumanggo. Nagkatinginan ang lahat, at napabulala si Xu Xiaoyan, oh my God! Boss, sa susunod na magkaroon ka ng ganitong uri ng magandang bagay na lubos na makapagpapalaki ng iyong lakas sa isang buwang pag-urong, kailangan mo kaming isama. Saint Artisan, Soul Forging. Maaari mo ba kaming gawing metal ng 3 character battle armor? Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, may kulang pa. Kung tutusin, kakapasok ko pa lang sa level na ito at kailangan ko pa ng panahon para mag-improve. At saka, kahit na kaya kong itayo ito para sa lahat ngayon, hindi mo ito magagamit. Walang 7-ring cultivation base, walang martial arts. Imposibleng gumamit ng battle armor na gawa sa soul forged na metal bilang batayan para sa ating tunay na metal. Kaya't kaya nating gawin ang ating tunay na labanang dalawa. Gayunpaman, kung mayroong pagbuo ng kaluluwa bilang isang pundasyon, nilayon kong ibigay ito sa lahat kapag natapos na ang 2 karakter na sandata sa pakikipaglaban, hindi bababa sa 4 na metal ang natunaw at napik.
na ginagawa ang ating sandata sa labanan na higit pa sa antas ng parehong antas, ang dalawang karakter na sandata sa pakikipaglaban ay maaari ding patatagin ng isang espiritu ng kakayahan, at ito ay malinaw na hindi mo alam isa't isa at ilarawan ang isa't isa. Ang Solidified Spirit Ability ay ang kakayahang patatagin ng anumang spirit ability sa pamamagitan ng espesyal na core array ng battle armor. Ang kapangyarihan ng kakayahan ng espiritu ay nauugnay sa cultivation base ng Soul Master at ang battle armor mismo. Siyempre, pagdating sa 3-character battle armor, ang Solidified Spirit Ability na ito ay maaaring magkaroon ng isa pa. Halimbawa, ang mga kakayahan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay maaaring maging solid sa battle armor ni XEXE. Nangangailangan ito ng buong kooperasyon ng isang Soul Master na may kakayahan sa kaluluwa. Boss, gusto kong patatagin ang lakas ng kuko mo ngayon lang. Agad na sinabi ni XEXE nang walang pag-aalinlangan. Biglang tumawa si Tang Wulan, ang kagandahang iniisip mo, huwag nating sabihin na hindi alam ang Bloodline Spirit Ring scale ko. Hindi ko alam kung malulunasan pa ito. Kahit kaya, wala sa iyo ang kapangyarihan ko at ang aking Golden Dragon Terrine Claw bilang pagtaas. Oo, para sa iyo, hindi iyon bagay. Sa inyo, tanging ang kapangyarihan ni Yuanen ang karamihan sa mga ginto ko ang dapat gumamit ng kapangyarihan ng aking mga ginto. Isaalang-alang ang paglunas syempre, kapag gumagaling, subukang tingnan kung gamitin ang aking Bloodline Spirit Ring skill. Nagpatuloy si Tang Wulan, sa palagay ko ay may pagkakataon pa. Bukod dito, ang mas maraming uri ng espiritual na halwang metal, mas malaki ang kapasidad ng pagdadala ng metal. Hindi imposibleng patatagin natin ang ilan sa mga kakayahan ng espiritu ng mga guro. Sa ibaba ng ikapitong singsing, ito lamang ang dapat mong piliin. Ngunit pinakamainam na magkaroon ng kakayahan sa espiritu na tumutugma sa iyong sariling kakayahan, upang ang epekto ng pagpapalakas ay magiging pinakamahusay. Ang 2-character battle armor at ang 1-character battle armor ay ganap na dalawang konsepto. Sa mahigpit na pagsasalita, ang dalawang character na battle armor ay maaari lamang ituring bilang isang tunay na battle armor master. Siyempre, exception si Tang Wulan at ang iba pa. Sa oras na ito, parehong sina Le Zhengguo at Yuanan Yahui ay nakalusot sa ika-6 na ring, at mayroon silang pundasyon upang dalhin ang dalawang karakter na battle armor, at ang espiritu ng kapangyarihan ng iba ay magkatulad. Lalong nasa sabik si Xu Lizhi. Kung kaya niyang taglayin ang dalawang karakter na sandata sa labanan, hanggat pinatitibay niya ang isang kapakipakinabang na offensive spirit na kakayahan, tiyak na ito ay isang qualitative leap para sa kanyang lakas, at sa wakas ay nagawa niyang lumaban. Okay, lumaban tayo ng isa pang laro. Lahat ay lalabas lahat. Sa ganitong paraan ko lang makikita kung ano ang kailangan mo para sa iyong susunod na battle armor. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Bagamat hindi pa rin sila angkop para sa paggamit ng battle armor na gawa sa soul forging metal, ngunit sa background ng soul forging, kumpiyansa si Tang Wulan na hindi malaking problema ang kumpletuhin ng 4 o kahit 5 uri ng metal na espiritual na halwang metal. Siyempre, kapag gumagawa ng mga halwang metal, dapat ding isaalang-alang ang mga katangian ng kakayahan ng espiritu ng sandata ng labanan na nais patatagin ng lahat. Ito ang advantage ng pagkakaroon ng Super Forge kapag gumagawa ng battle armor. Kung mas nakarating ka sa likod, mas mahalaga ang papel ng panday. Kung magpapalit ka sa isang ordinaryong panday, napakahirap ng kumpletuhin ang Spirit Forging, at ang Spirit Forging ay maaari nang gumawa ng 2-character battle armor. Ngunit para sa carrying kapasidad ng labanan armor espiritu kakayahan ay maaaring imagined. Mayroong maraming 2-character na battle armors at kahit na dahil sa kanilang sariling mga problema sa kalidad, walang paraan upang patatagin ang mga espiritu ng battle armor. Ang dahilan kung bakit sikat si Zhenhua sa mainland, lahat ng partido ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya, dahil ang battle armor ay nasa huli na yugto, at ang 4 na character na battle armor ay gustong makumplito sa sukdulan, at ang master craftsman na ito ay dapat na maging all out. Kung magpapakawala ng hangin si Tang Wulan at sinabing isa na siyang Saint Craftsman, tiyak na magiging mas madali para sa kanya na kumita ng pera sa Shrek Academy. Si Feng Wuyu ay isang may titulong Daoluo, kaya hindi siya madaling pakitunguhan, ngunit bata pa siya, syempre ang mga Spirit Master ay handang makipagtulungan sa kanya. Umirap si XEXE, at nasa tabi niya si Tang Wulan. Nang oras na ng 2 hanggang 5, hindi niya maiwasang mag-alala ng kaunti, at ulong, boss, kaya ba natin? Hindi pa tapos ang battle armor ko, natatakot akong hindi kita masyadong matulungan. Galit na sinulyapan siya ni Tang Wulan, medyo spine ba ito, okay. Nanunood si Yuan Enka. Ngumiti si XEXE, may tiwala ako sa iyo. Boss, halika, ipaalam mo sa kanila kung bakit sobrang pula ng mga bulaklak. Napataas ang kilay ni Le Zhengguo, sino ang magpapaalam kung bakit napakapula ng mga bulaklak ay mahirap sabihin. Ang dalawang panig ay umatras, 2 hanggang 5, at ang mga bilang ay ibang-iba. Nasa harap sina Yuan and Yahui, Ye Xinglan, at Le Zhengguo, at nasa likod sina Xu Xiaoyan at Xu Lizhi. Walang pag-aalinlangan, lahat silang 5 ay direktang nagsuot ng sandata sa labanan. Ang battle armor ni Tang Wulan ay hindi pa nahuhubad, at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso ng kaharap ang 5 kaibigan. Ang laban na ito ay hindi na kasing dali ng dati.
Sinimulan na ni Shu Lizzie ang pagbigkas ng mga spell, at patuloy silang gumagawa ng mga bonds isa-isa, mga uhaw sa dugo na bean paste bonds, pierced barbecued pork bonds, at solid crystal bonds. Nang makita iyon, naghanda ang isa. Sumigaw si Tang Wulan, start. Hindi na niya hinintay na gawin ni Shu Lizzie ang lahat ng tinapay. Kung ganoon, wala na silang pagkakataon. Si Tang Wulan ang unang sumugod palabas na may marahas na tangkad. Umikot si XCXA, nagtago sa likod niya at nawala. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang isang matalim na aura ay patuloy na tumataas sa kanyang likuran, gumagalaw at nakakakuha ng momentum. Ang taong ito ay dati nang nawala sa kanyang sarili, at ang pangunahing dahilan ay talagang mula sa kanyang dugo. Mula nang makasama si Yuanan, hindi na bumitaw si XCXA. Sa katunayan, ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay hindi gaanong matitiis gaya ngayon. Bilang isang kaalyado, ang pakiramdam ni XCXA ay ganap na naiiba mula noong kaharap niya si Tang Wulan noon. Dahil hindi na siya pag-alit, malinaw niyang naramdaman na ang pagbabago-bago ng bloodline kay Tang Wulan ay nagpasigla sa kanyang bloodline, gumagalaw at nakakakuha ng momentum. Ang proseso ay mas mabilis kaysa karaniwan. Bagamat ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay hindi maaaring direktang tumaas ang kanyang lakas, ang kanyang malakas na bloodline ay nagpapahintulot sa kanya na magpakita ng 102% ng kanyang sariling lakas. Ito ang puwang. Hindi pa banggitin, may kakayahan si Tang Wulan na pahusayin ang mga ito ng sabay-sabay. Kahit nasa harap ng 5 tao, si Tang Wulan ay umuusad pa rin, ang kanyang buong pagkatao ay parang isang higanteng dragon, na nagpapakita ng kanyang mga pangil sa kanyang kalaban. Sa sandaling ito, isang bilog ng liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nagulat si Tang Wulan, ang kanyang katawan ay gumalaw ng paalang sa isang iglap, binago ang kanyang posisyon bago niya ito hinayaang mangyari. Tahimik na lumitaw ang kadena ng yelo ng Star Wheel, at kung mas mabagal ang pagtibok niya, mahuhulog siya ng kadena ng yelo ng Star Wheel, at ang ganap na wastong epekto ng anchoring ay agad na magpapababa ng kanyang aura. Gayunpaman, medyo hamina ang momentum ng charge ni Tang Wulan dahil sa pag-iwas. Naglagay si Yuanan Yahui ng uhaw sa dugo na bean paste bag sa kanyang bibig at binati muna siya. Ang banal na espada sa kamay ni Lezengyo ay muling namuo, at ang banal na espada ay itinaas, at isang liwanag ng paghatol ang bumagsak mula sa langit, na durog na binasag si Tang Wulan. 5 laban sa 2, mayroon silang ganap na kalamangan, at ang estilo ng pakikipaglaban ay natural na naiiba sa dati. Hindi natapos ni Yuan Yahui ang pagkain ng isang uhaw sa dugo na bean paste bag, ngunit nasalo ng backhand ang malakas na kristal na bag ni Shu Lizzie na inihagis ni Shu Lizzie gamit ang diskarteng nakatagong armas ng Tang Sect, ngunit pinasok din ito sa kanyang bibig, at biglang lumiwanag ang kanyang buong katawan ng malakristal na kinang. Labis na tumaas ang depensa. Naririto rin ang mga tanikala ng mga bituin, na nagdudugtong sa kanilang 5, ang 5 sa 1. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Tang Wulan, at idinagdag sina Shu Xiaoyan at Shu Lizzie, at talagang iba ito. Kung ito ay 2-3, siguradong sigurado siyang mananalo, pero 2-5, hindi ganoon ang kaso. Matapos bitawan ni Shu Xiaoyan ang Star Wheel Chain na may ngiti, itinuro niya muli si Tang Wulan. Walang kamalay-malay na umiwas si Tang Wulan, ngunit walang nangyari sa pagkakataong ito. Inilabas ni Shu Xiaoyan ang kanyang dila sa kanya, na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Bigla siyang humakbang gamit ang kaliwang paa at itinuwid ang kanang braso sa likuran niya. Pagkatapos, ang Golden Dragon Spear ay naging Golden Lightning Bolt at diretsyong bumaril sa direksyon ni Shu Xiaoyan. Alam mo, ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay tiyak na mailalarawan bilang horror, kasama ang pagtaas ng kanyang sariling battle armor at ang pagtaas ng Golden Dragon Body. Ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng Golden Dragon Spear mismo ay itinapon bilang isang sibat, at ang kapangyarihan nito ay napakalakas na kahit ang Seven Ring Soul Sage ay kailangang harapin ito ng seryoso. Nang makita ni Shu Xiaoyan si Tang Wulan na gumagawa ng ganoong aksyon, namutla na si Huarong. Bagamat nailabas na niya ang kanyang nakakasilaw na kakayahan ng kaluluwa sa liwanag ng bituin, hindi mabilang na mga bituin ang sumabog sa direksyon ni Tang Wulan, agad na natatakpan ang kanyang katawan dito, ngunit hindi nito mababago ang proseso ng pag-project ni Tang Wulan ng Golden Dragon Spear. Kaagad pagkatapos bitawan ang Golden Dragon Spear, itinaas at pababa ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay, at gumawa ng kakaibang paggalaw sa sandaling ang mga bituin ay kumikinang sa kanya. Ang parehong mga kamay pataas at pababa ay hugis claw, ang mga palad ay nakaharap sa isa't isa, at ang kaliwang paa ay isang hakbang pasulong at pakaliwa, na mukhang isang frame ng kamao. Pinagmasdan ni Lezengyo ang marahas na sibat ng gintong dragon, at biglang nagbago ang kanyang pagkawala ng kulay. Ang liwanag ng kanyang paglilitis ay bumagsak kay Tang Wulan, ngunit ito rin ay mas mabagal kaysa sa Golden Dragon Spear. Ang liwanag ng paghatol ay hinigop ng katawan ng Golden Dragon Overlord, at mabilis na kumislap ang malasalamin na sandata ng labanan ni Tang Wulan. Sa oras na ito, dumating na ang nagniningning na liwanag ng bituin, inilagay siya sa pwesto. Tumayo si Lezengyo sa harap ni Shu Xiaoyan, at ang banal na espada sa kanyang kamay ay tumama ng buong lakas, sinusubukang harangan ang gintong sibat ng dragon.
Ngunit bago dumating ang Golden Dragon Spear, naramdaman na niya na ang matalim na aura ay tatagos sa kanyang katawan, hindi ito mapigilan. Siya ay lubos na nakatitiyak na kahit na ang kanyang battle armor ay ganap na nagtatanggol, kahit na nadagdagan na niya ang uhaw sa dugo na bean paste bag, hindi pa rin niya mapigilan ang suntok ni Tang Wulan. Ang Golden Dragon Spear ay sobrang nakakatakot, sino ang maglalakas loob na sabihin na ang kapitan ay walang malayuang kakayahan sa pag-atake. Ang matalim na liwanag ng espada ay sa wakas ay sumugod mula sa tagiliran sa oras, sinasaksak ang gininto ang sibat ng dragon mula sa tagiliran ng walang kapantay na katumpakan, ang sibat ng dragon ay sumambulat ng isang dagandong ng dragon, ang liwanag ay bumagal, at ang banal na espada ni Li Zhengguo ay tumama sa gintong sibat ng dragon. Nakatataas. Kahit na nablock ni Ye Xinglan ang halos lahat ng kapangyarihan ng Golden Dragon Spear, nang maglaslas si Li Zhengguo gamit ang espadang ito, hindi pa rin niya naiwasang yugyog ang buong katawan, umatras na parang nakuryente, halos tamaan si Xu Xiaoyan. Ang sibat ng gintong dragon ay tumalbog, at ang banal na espada ay nabasag. Sa kabilang panig, ang tanging sumugod sa Tang Wulan ay si Yuan Yahui. Kailangang iligtas ang kalaban. Si Ye Xinglan, na dapat ay sumugod, ay pinakialaman ng Golden Dragon Spear. Kung tutusin, pinili niyang iligtas muna siya. Ang sledgehammer ay pumutok sa ere at agad na nahulog. Sa pananaw ni Yuan Yahui, si Tang Wulan ay pinigilan ng nagniningning na liwanag ng mga bituin sa oras na ito, at ang kanyang gininto ang dragon na Panginoong katawan ay naisaaktibo din ng liwanag ng paghatol. Kahit na ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay magiging mas malakas kung siya ay mag-counterattack ngayon, ang kanyang defensive power ay hindi. Sarili ko lang ang maaasahan ko. Upang makarating sa tamang oras, hindi niya ginamit ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa, ngunit tinamaan niya si Tang Wulan ng buong lakas sa kaso ng Throw Titan. Pindutin ito. Tuwang-tuwa si Yuan Yahui. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na may kakaibang puwersa ng pag-ikot na nagmumula sa katawan ni Tang Wulan. Ang kanyang dambuhalang martilyo na tatama sana sa dibdib ni Tang Wulan ay diretsyong sinira niya. Umikot din ang katawan niya. Nang ang higanteng martilyo ay nahulog sa mga kamay ni Tang Wulan, siya rin ay napalaya mula sa nagniningning na mga bituin. Hindi inalagaan ng higanteng martilyo sa kanyang kamay si Yuan Yahui na malapit sa kamay, ngunit lumipad muli palabas, na si Xu Xiaoyan pa rin ang target. Isang matalim na sinag ng liwanag ang dumaan mula sa tagiliran ni Tang Wulan, at halos agad itong nasa harap ni Yuan Yahui, na wala sa kontrol. Hindi ba si XCXC? Nandyan si Tang Wulan sa harapan niya noon, kahit na kumikinang ang liwanag ng bituin, hinarangan siya ni Tang Wulan, ngunit hindi siya naapektuhan sa anumang paraan. Sa kritikal na sandali, ang naghihintay na Double Dragon Dagger ay pumutok na parang kidlat. At isa pa rin itong virtual reality at isang realidad, na nagiging dalawang avatar, na umaaligid sa magkabilang panig. May isang mabangis na dagandong ng dragon mula sa katawan ni Tang Wulan, isang gintong halo ang namumulaklak mula sa ilalim ng kanyang mga paa, ang pang-apat na Bloodline Spirit Ring skill ng Golden Dragon King, ang marahas na domain ng Golden Dragon. Si XCXC mismo ay may kaunting dugo ng dragon, at ang Golden Dragon Rage domain ay may pinakamalakas na pagtaas sa kanya. Naramdaman na lamang niya na ang dugo at aura ng kanyang buong katawan ay tumaas, at ang dalawang clone ay direktang dumating sa harap ni Yuan Yahui. XCXC. Sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Hindi man lang sinubukang pigilan ni Yuan Yahui, ngunit ibinaba ang kanyang mga kamay, ang kanyang figure ay agad na lumiit at bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at tinawag din niya ang pangalan ni XCXC sa isang nanginginig na boses. Ang kanyang boses ay napakaamo, at maaari pa nga itong ilarawan bilang isang daldal. Kung si XCXC ay may magnifying glass sa tabi niya, tiyak na makikita niya ito, ngunit sa isang iglap, na-goosebump siya. Ang dalawang clone ay tumawid, ngunit ang doubling dragon dagger ay inilagay sa parehong oras. Hindi ito nahulog kay Yuan Yahui. Masayang ngumiti si Yuan Yahui, lumingon ang kanyang katawan, at sabay na sumipa palabas ang isang pares ng mahabang binti. Sa gitna ng dalawang puweta ni XCXC, pinalayas niya ang lalaking ito. Sandaling hindi nakaimik si Tang Wulan. Ito ay orihinal na isang sitwasyon ng pagpatay, ngunit nahulog si XCXC sa kadena sa isang kritikal na sandali. Ang 2-5 ay likas na disadvantage, at kung gusto mong manalo, kailangan mong humanap ng ibang paraan. Ang pinakamalaking banta sa kanya ay si Xu Xiaoyan, kaya nilimitahan ito ni Tang Wulan sa pamamagitan ng paghagis, at pagkatapos ay lumikha siya ng pagkakataon na hayaang tumayong mag-isa si Yuan Yahui at pinigilan ng kanyang sarili. Hanggat kayang manalo si XCXC sa isang suntok. Ang 2-4 ay mas madali. Ngunit sino ang nakakaalam, sa kritikal na sandali, biglang naging dysfunctional si XCXC. Hindi lang siya pinalayas, ngunit hindi siya bumangon pagkatapos niyang bumagsak sa lupa, ngunit si Yuan Yahui ay katulad ng dati, tinatakan ang kanyang dugo. Kung ikukumpara sa nakaraang Golden Dragon Spear, ang higanteng martilyo na pinalipad ni Tang Wulan ay hindi gaanong malakas. Nang walang bilis at talas ng Golden Dragon Spear, direktang kinuha ito ni Ye Xinglan. At sumabog si Tang Wulan ng isang suntok, bagamat sumabog si Yuan Yahui, ngunit sa ilalim ng aksyon ng Star Chain, nahati ang pinsala, at hindi nito nagawang saktan siya.
Wala kang kahihiyan, at ginugulo ka ng mga salita. Galit na sabi ni Tang Wulan. Ngumiti si Yuan Enyahui, Captain, nagtapos kami sa Devil Island. Nakalimutan mo ba ang natutunan namin doon? Bago matapos ang mga salita, pinalibutan sila nina Yuan Enyahui, Ye Xinglan, at Le Zhenghao. Lumitaw din sa paanan ni Tang Wulan ang isang bilog ng mga Star Wheel Ice Chain na walang katulad na katumpakan. Sa kawalan ng pag-asa, magagamit lamang ni Tang Wulan ang Golden Dragon Overlord Body muli, at sa parehong oras ay ipinagpalagay ang kakaibang poster noon. Kakatuwang sabihin na pagkatapos niyang mag-pose sa pose na ito, kahit na sino ang umatake sa kanya, siya ay direktang aalisin sa daan. Ang lakas ni Yuan Enyahui ay hindi maganda, at ang iba ay pareho. Kahit na tumusok ang Star God Sword ni Ye Xinglan, para itong tumusok sa whirlpool, at pagkatapos ay kinuha ang tao. Sa pamamagitan ng kakaibang poster na ito, muling nakatakas si Tang Wulan. Gayunpaman, ang kanyang hinarap ay isang pagkubkob ng 5 tao. Nang ang mga pag-atake ng lahat ay hindi na lamang mula sa harapan, at ang patuloy na kontrol ni Xu Xiaoyan, si Tang Wulan ay isang trahedya. Ang hindi makapagsalita ay si Xu Lizi ang nakabasag ng kakaibang poster niya. Hindi alam ni Xu Lizi kung kailan siya tumakbo sa likod niya, at isang pares ng matatabang kamay na may purple-black na liwanag ay tahimik na nakalimbag sa kanyang likod. Ang malupit na aura ng pagkawasak ay direktang naging dahilan upang mabaigo si Tang Wulan na itakda ang kanyang boxing frame sa susunod na pagharap niya sa Star Wheel Ice Chain at sa nagniningning na liwanag ng bituin. Tapos, makalipas ang 5 minuto, si Tang Wulan, na may asul na ilong at namamagaang mukha, ay nakaupo sa trial court na may depressed look. Si XCXC, na nasa hindi kalayuan, ay hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Matagumpay na sinabi ni Le Zhenghao, Kapitan, naiintindihan mo na ngayon, hindi ka natatakot sa mga kalaban tulad ng mga Diyos, ngunit sa mga kasamahan sa koponan tulad ng mga baboy. Kung ako sa iyo, hindi ko ito matiis. Makipag head-to-head sa kanya. Dati, hindi nila sinasadyang maging maawain kapag natalo nila si Tang Wulan sa isang grupo. Gayunpaman, ang defensive power ni Tang Wulan ay nagulat muli sa kanila. Sa ilalim ng pagkubkob ng 3 malalakas na umaataking espiritong mandirigma, talagang nagpumilit sila sa loob ng 5 minuto. Piliin mong sumuko. Sa kanila, higit sa isang beses siya ay naghahanap ng mga pagkakataon upang subukang makalusot, ngunit kinokontrol sila ni Xu Xiaoyan at nalutas ang mga ito sa tamang panahon. Walang alinlangan, kung walang napakalakas na kontrol kay Xu Xiaoyan, kahit na 3-1, maaaring hindi nila kailangang manalo sa Tang Wulan, kahit na manalo sila, tiyak na babayaran nila ang presyo. Mabilis na nawala ang pasa sa mukha ni Tang Wulan. Sa kanyang kakayahan sa pagbawi, ang maliit na pinsalang ito ay wala sa lahat. Ibinaba ni XCXC ang kanyang kilay at malugod na sinabi, Boss, nagkamali ako. Pero hindi ko talaga sinasadya. Hindi pa ito nagawa ni Yuanen dati. Pangako, hindi na ako magiging ganito sa susunod. Pinandilatan siya ni Tang Wulan, wala nang susunod. Kung tatawagan kanyang asawa sa susunod, hindi mo ba ako bibigyan ng backhand? Nagulat si XCXC, tumingin kay Tang Wulan, at pagkatapos ay kay Yuan Enyahui, tila, posible, at tiyak na mangyayari ito. Sa harap ni Yuan Enyahui, wala siyang masyadong fighting power. Sinipa ni Tang Wulan ang taong ito na lumilipad ng isang sipa. Hindi napigil ang matawa ang iba, naiinis na sinabi ni Yuan Enyahui, sino ang tatawag sa kanya ng ganoon? Huwag mo nang isipin iyon. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, alam ko ang iyong sitwasyon sa pangkalahatan. Gagawa ako ng hiwalay na plano sa bawat isa sa inyo kapag lumingon ako. Tumigil tayo dito ngayon. Hiwalay sa kanyang mga kaibigan, bumalik si Tang Wulan sa kanyang cabin, at doon lang naging mas malungkot ang kanyang mukha. Sa nakikitang magkapares ang magkapareha, paano naman masasabing wala siyang inggit sa puso? Ngunit paano ang inggit? Pwedeng inggit lang. Hanggang ngayon, wala siyang balita tungkol kay Guyu at Nar. Nasaan sila? Nasaan na? Guyu, hindi mo na ba talaga ako makikitang muli? Naghihintay para sa akin, magiging sapat ako upang mahanap ka. Isang bus na ginagabayan ng kaluluwa ang mabilis na nagmamaneho sa highway. Ang bus na ito ay mukhang napakakaraniwan, at ito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong bus na ginagabayan ng kaluluwa. Ang pinagkaiba lang ay puro kurtina ang mga bintana ng bus. Imposibleng makita kung ano ang nasa loob. Sa malayo, ang checkpoint ng Shrek City ay malapit nang dumating, at ang bus ay dahan-dahang hamina, pumila ng maayos, naghihintay para sa inspection. Sa sandaling ito, lumabas sa checkpoint ang isang staff na nakauniforme at tumingin sa kanyang mga epaulet. Halata namang may certain status siya sa checkpoint. Mabilis siyang lumabas ng checkpoint, pagkatapos ay sinenyasan ang Soul Coach, at itinuro ang isang saradong daanan sa tabi nito. Mabilis na nag-react ang Soul Guidance bus at agad na tumalikod, mabilis na binaligtad ang direksyon nito, at tinungo ang daanan. Pumasok ang tauhan sa daanan at binuksan ang mga kagamitan sa loob, bumukas ang pinto ng bus, at bumaba mula sa itaas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang ordinaryo, lumapit sa tauhan, at iniabot ang kanyang mga kredensyal. Nakaraan. Tiningnan ng staff ang kanyang sertipiko, ibinalik ito sa kanya, pagkatapos ay pumasok sa operating room sa loob,
binuksan ang mga kagamitan sa pagharang, ang bakal na bakod ay dahan-daang tumaas, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumasok sa kotse, at pinaandar ang soul coach ng mabilis, patungo sa direksyon ng Shrek City. Muling ibinaba ang bakal na bakod, at natural na lumabas ang staff, at hindi pa rin madaanan ang kalsadang ito. Ang mga sitwasyong tulad nito ay hindi nakapukaw ng atensyon ng ibang mga sasakyan. Pagkatapos ng lahat, mayroong mga privileged na klase sa lahat ng dako, kahit na ang Shrek City. Ito ay tinatawag na isang espesyal na channel, na magagamit lamang kung mayroong isang relasyon. Maaari mong maiwasan ang pagpila o kahit na walang bayad. Ngunit walang nakapansin na pagkatapos makumplito ang serye ng mga bagay-bagay ngayon, ang miyembro ng staff ay dumiretso sa tollbooth staff rest area, nagpalit ng damit, kumusta sa kanyang mga kasamahan, at nag-isa. Tahimik na umalis ang isang soul-guided na kotse. At ang direksyon na kanyang paalis ay hindi mula sa Shrek City, ngunit patungo sa malayo. Dahil parami ng parami ang mga sasakyan sa kalsada, bumagal ang takbo ng soul coach at mabagal ang paggalaw sa traffic. Mayroong 100 ng tao sa kotse, at lahat sila ay tila napakatahimik. Lahat sila ay nakasuot ng itim na uniforme, may headgear sa mukha, tanging ilong at mata lang ang makikita. Dahil sa kanilang mga kasuotan, tila medyo madilim ang kapaligiran sa buong soul coach. Tanging ang driver na nagmamaneho, ang nasa katanghaliang gulang na taong bumaba sa kotse noon, ang tila normal. Isang lalaking nakaitim na nakadamit na nakaupo sa harapan ang tumayo, mabilis na naglakad papunta sa likuran, at sinabi sa malalim na boses, paano ang mga kagamitang pangproteksyon? Ang isa pang taong nakaitim ay naglabas ng isang instrumento at tumanggo sa kanya, lahat ay gaya ng dati, maliban sa background radiation, walang pagtagas. Napakagaling. Pagkatapos magsalita, bumalik siya sa harapan at sinabi sa driver sa harap, ayon sa orihinal na plano. Oo. Magalang na sabi ng driver, at kasabay nito, sa kanyang mga mata, halatang may panatikong kulay. Ang siklab ng galit ay puno ng nakakabaliw na lasa. Ang Soul Guidance bus ay nagpatuloy sa pagmamaneho, at hindi nagtagal ay pumasok sa lugar ng lungsod ng Shrek. Unti-unti, makikita sa malayo ang panloob na lungsod ng Shrek. Ang bus ay hindi na tumungo sa panloob na lungsod, ngunit lumiko sa isang mas malawak na kalye. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, dahan-dahan itong bumagal. Sa gilid ng kalsada, isang gusali na tila isang hotel, ang pinto ay dahan-daang bumukas, at ang bus malayang pumasok ang sasakyan, nagtatago sa likod ng gate. Isla ng Poseidon. Naka-cross-legged sa kahoy na kama, dahan-daang iminulat ni Ching Tiandao Luo Yunming ang kanyang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, may kakaibang kulay ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata. Yoli. Mahina niyang tawag. Anong problema? Pumasok ang Holy Spirit Dao Luo Yoli mula sa labas, malinaw niyang narinig na medyo mali ang boses ni Yunming. Hindi ko alam kung bakit, nakaramdam ako ng pagkabalisa. Medyo nalilito ang boses ni Yunming. Natigilan si Yoli, ano? Hindi mapakali. Dapat mong malaman na ang Heavenly Dao Luo ay isang kontemporaryong Ultimate Dao Luo, at kilala bilang numero 1 tao sa mainland. Ang lakas nito ay napakalakas na nangunguna ito sa mundo ng mga Soul Master. Hindi niya alam kung gaano karaming beses na mas malakas ang kanyang perception kaysa sa isang ordinaryong tao, at ang kanyang mental power ay pumasok na sa spiritual realm level. Napakalakas ng kanyang persepsyon na halos masasabing naramdaman niya ang ilang pagbabago sa panahon sa buong Dao Luo continent. Para hindi siya mapalagay, may malaking bagay na dapat mangyari. Katulad noong inatake ang Tiandao City dati, mayroon siyang kutob, at tumpak pang ang hinulaang may nangyaring mali sa direksyon ng Tiandao City. Sa kasamaang palad, nang magbigay siya ng babala sa Federation, nabigo ang Federation na harapin ito sa tamang panahon, at nangyari ang trahedya sa Tiandao City. Napakalakas ba? Saan? Tanong ni Yoli. Sumimangot si Yunming, at pagkatapos ay umiling, napakalakas, ngunit kakaiba rin. Ang aking isip ay hindi mapakali. Hindi ko matukoy ang direksyon, at hindi ko maramdaman kung ano ang mali. Ito ay masyadong kakaiba. Ito ba ay isang natural na sakuna? Sumimangot din si Yoli, natural disaster. Wala bang direksyon? Umiling si Yunming, hindi pa. Ngunit kapag malakas ang pakiramdam, ito ay hindi pa nagagawa. Sa madaling salita, kung may sakuna, ito ay isang hindi pa nagagawang sakuna. Huminga ng malalim si Yoli, pinayagan si Yunming na sabihin iyon. Maaaring isipin kung gaano kakilakilabot ang sakuna na maaaring mangyari. Mataimtim niyang sinabi, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Yunming, maaari ko lamang bigyan ng babala ang Federation. Naniniwala ako na pagkatapos ng huling aralin, dapat silang makatugon sa oras na ito. Kasabay nito, naglabas ka ng utos ng Shrek na ipaalam sa lahat ng mga disipulo sa loob ng courtyard na nagtapos sa Shrek. Sinasabi ng aking pananaw na mag-ingat sila, at kung may masamang palatandaan, maaari silang humingi ng tulong sa akademya. Okay. Gusto mo bang magsagawa ng Poseidon Pavilion meeting? Tanong ni Yoli. Umiling si Yunming, huwag. Kung tutuusin, wala pa akong paraan para makumpirma na dahil nasa kalagayan ko ngayon, ang sarili kong lakas ay napigilan ng lakas ng langit, at hindi ko inaalis ang posibilidad na mali ang aking perception. Pero mag-ingat ka.
Tama iyon. Dahil hindi niya maramdaman ang pag-iral ng God Realm sa mahabang panahon, pagkatapos maabot ang limitasyon ng Daoluo Realm, iyon ay, ang antas ng isang demigod, madalas na nakaramdam ng kawalan ng ulirat si Yun Ming, na parang may nararamdaman siya, at wala man lang maramdaman. Habang naabot niya ang kanyang antas, mas gusto niyang tuklasin kung nasaan ang kaharian ng Diyos, kung si Hong Fei Ming man iyon, o ano. Sa makatuwid, ang kanyang kultibasyon ay lahat ng pakikitungo sa Dao ng Langit. Sa makatuwid, hindi niya isinasantabi na siya ay pinakikialaman ng Dao ng Langit. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay umiiral pa rin. Nagising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni, at biglang nabuhayan ng loob, at nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kagalakan sa buong katawan niya. Dahil ang ikalawang paggising ng Wan at ang pagbuo ng dalawang pangunahing sistema ng puyo ng tubig, ang kanyang bilis ng paglilinang ay maaaring inilarawan bilang 1,000 milya bawat araw. Sa pang-araw-araw na pagsasanay, malinaw niyang naramdaman na uunlad siya. Ito ay hindi lamang sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng kaluluwa, kundi pati na rin sa iba't ibang mga pagsasanay, tulad ng Purple Magic Pupil. Matapos ang pagbuo ng kanyang Bloodline Energy Vortex, ang bilis ng cultivation ng Purple Magic Pupil na ito ay nadagdagan ng 3 beses. Naabot na niya ang bottleneck at mahirap itong mapabuti, ngunit sa panahong ito ay malinaw niyang naramdaman na ang Purple Demon Eye ay bumuti, at maging ang kanyang mental power ay tumaas ng mas mabilis kaysa dati. Ang espiritual na kapangyarihan ng Lingyuan Realm ay napakabihirang sa kanyang edad, at mas bihirang maglinang sa ganitong bilis. Nang bumangon siya sa kama, magsasanay na sana siya saglit sa pagmamik, bigla na lang naramdaman ni Tang Wulan ang nakakapasong init mula sa kanyang pulso. Ito ay halatang-halata ang nakakapasong sensasyon. Hindi niya namamalayan at nakita niya na sa bracelet sa kanyang pulso na nagmula sa orihinal na Dragon Valley, ang liwanag ng drop shape na kulay na gemstone ay nagbabadya, at ang nakakapasong ay nagmula dito. Mula nang magkaroon ng bracelet na ito, hindi ito gaanong nagbago. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng reaksyon. Pero anong nangyari? Pwede bang biglang uminit? Hindi kaya ito ay sanhi ng pagtanggap ng sarili mong dugo? Habang nagtataka sa kanyang isipan, inilipat ni Tang Wulan ang pulse aret sa kanyang harapan at pinagmasdan itong mabuti, ngunit ang pag-aapoy ay lumakas, at isang hindi mapakali na pakiramdam ang dumating. Kakaiba ito, hindi pa alam ni Tang Wulan ang paggana ng pulse arets na ito, ngunit alam niya na ito ay regalo ng pamamaalam mula sa mga kaluluwa ng dragon sa Dragon Valley. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang nakakapasong init na nagmumula rito, kasabay ng pag-aalala sa kanyang puso, ay medyo natulala siya. Maaaring ito ay isang babala. Gayunpaman, para sa iyong sarili, anong mga palatandaan ng babala ang lilito? Kung sila ay nasa Devil's Isles, o kapag sila ay nasa labas, tiyak na magkakaroon siya ng malakas na pakiramdam ng pagbabantay kaagad. Pero ngayon nasa Shrek Academy na sila. Mayroon bang mas ligtas kaysa sa Shrek Academy sa mundong ito? Sa partikular, ito ang Sigad Island, ang pangunahing lugar ng Shrek Academy. Marahil ay may higit sa 10 powerhouse na mas mataas sa antas ng Super Daoluo, at mayroon pang ang kontemporaryong dakilang kapangyarihan na pinangalan ng Qingtian Daoluo. Ano ang mga senyales ng babala? Dapat mali ang nararamdaman ko. Dahil sa maingat na pagsasaalang-alang, si Tang Wulan ay nagmamadaling tumitig sa loob, pinagmamasdan ang operasyon ng kanyang Blood Vortex. Para hindi mabago ang bracelet dahil sa problema sa bloodline ng Golden Dragon King. Gayunpaman, ang kanyang puyo ng dugo ay gumagana ng normal, ang kanyang sariling dugo ay napakalakas, at hindi ito makakaapekto sa kanyang sariling sirkulasyon ng dugo. Ang lahat ay maayos ay hindi maaaring maging mas mahusay. Ang paglilinang sa bilis na ito ay tiyak na magpapalakas sa kanya. Sa mga araw na ito ay sinimulan niyang subukan ang 4 na uri ng espiritual na mga metal para sa pagtunaw at pagforging, at ang epekto ay napakaganda. Sa kanyang lakas na umabot na sa level ng soul forging, hindi ito mga problema. Nagsimula pa nga siyang mag-eksperimento sa 5 metal para sa pagtunaw at pag-forging. Kung magtatagumpay siya, tiyak na mapapataas pa niya ang future battle armor ng lahat. Kahit na ito ay isang 2-character battle armor lamang, maaari rin niyang gamitin ang kapangyarihan ng isang 3-character battle armor sa isang tiyak na lawak. Sa sandaling ito, ang temperatura ng pulse aret sa pulso ay nagsimulang dahan-daang bumaba, at ang lahat ay tila bumalik sa normal muli. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan at nagkibit balikat. Hindi mahalaga kung ano, sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Sarili kong alalahanin lang yata. Ano ang maaaring mangyari sa Shrek? Habang nag-iisip, lumabas siya ng kahoy na bahay at dumiretso sa kanyang forging room. Simulan ang mga pagsasanay sa forging ngayon. Hanggat pinapatatag niya ang antas ng kanyang 7th antas na forging room, magsisimula siyang magpanday ng metal para sa lahat. Matagal nang inihanda ang mga design drawing, at hanggat nakumpleto niya ang forging, makakapagsimulang gumawa ng battle armor sina Ye Xinglan at Yuan Enyahui para sa lahat ng sabay-sabay. Sa kanilang cultivation base, bagaman kinakailangan ng isang tiyak na proseso, hindi ito magiging masyadong mabagal. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang spirit metal battle armor bilang background, basta't mag-upgrade sila batay sa kanilang orihinal na battle armor, sapat na ito.
Master, ano ang nangyayari sa iyo? Mahinang tanong ng isang babaeng nakaitim. Narito ang tuktok ng bundok, ang mga taluktok ay tumataas sa mga ulap, at kapag tumingin ka sa paligid, lahat sila ay malalaki at malalaking ulap. Mapait ang hangin sa bundok, umiihip ang mga ulap at basang hangin sa tuktok ng bundok, ngunit walang singaw ng tubig sa paligid nila. Si Guyana ay nakatayo sa gilid ng bangin, nakasuot ng mahabang puting damit upang itali ang kanyang pilak na buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasilaw, marahang ipinilig niya ang kanyang ulo, hindi ko alam kung bakit, bigla akong nakaramdam ng pagkabalisa. Ang aking tibok ng puso ay tumaas ng 5 beses kada minuto kaysa sa karaniwan. Ano? Nagulat ang babaeng nakaitim na damit, guro, ano ka? Umiling si Guyana, hindi ko alam. Paano ko inihanda ang mga bagay na hiniling kong ihanda mo? Mataimtim na sinabi ng babaeng nakaitim na damit, 60% of the preparations have done, and the preliminary work has done. Ian said, wala siyang problema. Kapag natapos na ang lahat ng paghahanda, basta ang master ay gumawa ng move, it will be 100% successful. Next, just wait for time to complete. Oo. Tumango si Guyana, walang tiwala. Pagkaraan ng maikling paghinto, pansamantalang sinabi ng babaeng nakaitim na nakadamit, Panginoon, ang mga tao doon ay muling nakipag-ugnayan sa amin. Ang tinatawag na mga kaaway ng kaaway ay magkakaibigan. Hindi ba talaga kami nakikipagtulungan sa kanila? Biglang tumalikod si Guyana, iwinagayway ang kanyang kanang kamay, at isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na pakiramdam ay nagpang-inig sa buong bundok, at ang lahat ng ulap at ambon sa paligid niya ay agad na nabasag at naging mga patak ng ulan sa hangin. Surge palabas. Ang babaeng nakaitim ay binomba at lumipad palabas, at ang malamig na boses ni Guyana ay umalangaw sa tuktok ng bundok. Ilang beses ko bang sinabi na ang mga karumal-dumal at maruruming buhay na iyon, ay hindi gustong makipagtulungan sa akin. Maging sa harap ko muli. Speaking of them, tinanggal ko ang balat ng dragon mo. Nawala ang babaeng nakaitim at hindi na bumalik sa tuktok ng bundok. Solemn na ang mukha ni Guyu, at hindi siya umimik ng mahabang panahon, ngunit unti-unti, sa isip niya, lumitaw ang figurang iyon. Ang tagal na, okay lang ba siya? Bakit ba ako hindi mapalagay? Sa mundong ito, tila siya lang ang napakalawak ng tahimik na silid, na may hugis arko ang simboryo, na kumakalat mula sa tuktok ng simboryo hanggang sa nakapalibot na mga pader, na natatakpan ng malalaki at malalaking lugar ng mga magic pattern. Ang buong silid ay 30 metro ang taas, na may diameter na 50 metro ang layo, at ang saklaw ay napakalawak. Sa gitna ng silid, may kabuuang 12 tao na nakaupo na naka-crossleg, at sila ay bumuo ng isang bilog. May binubulong ako sa bibig ko. Sa paligid ng mga katawan ng 12 taong ito, may mga spirit ring na umaakyat. Kung sino man ang makakakita sa kanila, magugulat sila nang matuklasan na ang lahat ng 12 tao na umaakyat ay pawang mga 8 singsing na espiritu, mga 8 singsing na kontra. Nakatayo na ito sa tuktok sa mundo ng Panginoon ng Espiritu, ngunit sa sandaling ito, napakaraming espiritong Daoluo ang magkasama para sa isang bagay lamang. Sa lupa kung saan sila nakaupo ng naka-crossleg, ang mga magic pattern ay mas komplikado, at, mas nakakatakot, may mga patak ng dugo na dumadaloy sa paligid ng magic pattern na ito. Ito ay isang bangin na naglalarawan ng magic pattern. Sa mga bangin na ito, ang dumadaloy na dugo ay patuloy na nagbabago. Sa panlabas na bilog ng silid, mayroong daan-daang tao na nakatayo doon. Lahat sila ay nakasuot ng itim, na may itim na talukbong sa kanilang mga ulo. Kaliwang kamay lang nila ang nakalabas, at ang dugo ay nasa ugat ng palso na naputol sa kaliwang kamay nila. Patuloy na umaagos pababa. Ang mahinang amoy ng dugo ay tumagos, na ginagawang ang buong silid ay nagbibigay sa mga tao ng matinding takot, ngunit ang malakas na pagbabago-bago ng dugo na ito ang hindi maipapasa sa labas. Anong nangyayari dito? Anong nangyari? Nagdulot kaya ito ng ganitong eksena? At sa gitna ng bilog kung saan nakaupo ang 12 soul Daoluo na naka-crossleg, mayroong isang lilang itim na 6 na puntos na bituin sa lupa, at ang makapal na dugong aura ay inilabas mula sa gitna hanggang sa labas, at mayroong isang bagay na itinayo doon. Ito ay isang 3 metrong taas, lila itim na buong katawan, na may hindi mabilang na mga pattern ng mahika, at ito ay nagniningning sa liwanag. Ang tuktok nito ay ipinakita sa isang matulis na hugis ng kono, na umaabot pababa, na parang isang piraso ng balahibo ay kumakalat, ang nakapalibot na enerhiya ay ibinubuhos lahat dito tulad ng isang napakalalim na hukay, at ito ay tulad ng isang napakalalim na hukay, na sumisipsip iyon malaking enerhiya at dugo. Hindi lamang iyon, sa susunod na silid, may isa pang lugar na eksaktong pareho, ngunit sa silid na iyon, ang pagkakaroon sa gitnang core ay madilim na berde sa kabuuan, at ang mga magic pattern ay mas kakaiba at nababago. Maging ito man ay ang 100 lalaking nakaitim sa outer circle o ang 12 contra-level powerhouses sa inner circle, ang kanilang mga katawan ay unti-unting nagiging tuyo dahil sa pagkawala ng enerhiya, ngunit sa dalawang silid na ito, sila ay palaging walang tunog. Tangmen. Matapos harapin ni Guo Xiaoshu ang serye ng mga opisyal na tungkulin, may nag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang dumating. Xiaoshu, ano sa palagay mo?
Napaka-absorb, okay lang sa ating mga kapatid na uminom. Si Zhao Song, ang pinuno ng 3 bulwagan sa labas ng Tangmenlitang, ay pumasok mula sa labas, hinawakan ang kanyang malaking kalbo na ulo, at ngumiti sa kanyang mukha. Siya at si Guo Xiaoshu ay nagkaroon ng napakagandang relasyon. Magkasing edad lang ang dalawa. Magkasosyo sila sa pagsasanay, ngunit nang maglaon ay pumili sila ng iba't ibang direksyon sa pagsasanay. Sabay silang sumali sa Tang Sect, at kalaunan ay kapwa naging matataas na Tang Sect. Kahit na ang katayuan ni Guo Xiaoshu sa Tang Sect ay mas mataas kaysa kay Zhao Song, hindi nito kailanman naapektuhan ang pagkakapatiran sa pagitan nila. Sinabi ni Guo Xiaoshu, tumigil ka na sa pag-inom. Napakaraming bagay sa pinto kamakailan, at ang dalawang hallmaster ay wala doon. Lahat ng tao sa worship hall ay walang pakialam dito. Makakapunta lang ako. Sinabi ni Zhao Song, hindi pa ba ito naasikaso ng Tiandao City? Hindi ba tapos na ang mga resulta doon? Bumantong hininga si Guo Xiaoshu at sinabing, ang Holy Spirit Sect ay itinago sa loob ng napakaraming taon at muling lumitaw, at ang organisasyon ay napakahigpit. Bagamat malapit nang matapos ang mga resulta ng gawain sa Tiandao City, hindi pa namin mahanap kung nasaan ang pangunahing kapangyarihan ng Holy Spirit Sect. Ang Deputy Hall Master ay nakaupo mismo, at hindi pa rin napansin ang 2 o 3 master. Pagsusuri, ang kamakailang malakihang aksyon ng Holy Spirit Sect ay hindi lamang dapat nakatutok sa Tiandao City. Posible ito kahit saan, kaya dapat tayong maging mapagbantay. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhao Song, iyan ang sinabi mo, ang mga makukulit na bastard na ito. Huwag mong hayaang hanapin ko sila, hayaan mo akong makasagasa sa kanila, kailangan mong pilipitin ang kanilang mga ulo at gumawa ng mga kaldero sa silid. Ngumiti si Guo Xiaoshu, ikaw, ganyan ka pa rin. Ang iyong outhouse ay naging abala kamakailan. Kalimutan mo na ito, hayaan mo akong samahan ka sa pag-inom. Kapag oras na para mag-relax, laging mag-relax. Paano si Liang Xiaoyu? Samahan mo siya. Mabuti. Pagsapit ng gabi, unti-unting tumahimik ang Tang Sect. Nakumpleto ni Tang Wulan ang kanyang pagsasanay sa forging, at nang lumabas siya ng forging room, naramdaman na lamang niya na madilim na sa labas. Tumangala sa langit. Ngayong gabi, madilim ang gabi at malakas ang hangin, at walang mga bituin, na nagbibigay sa mga tao ng matinding depresyon. Sa sandaling ito, muling uminit ang kulay na hiya sa kanyang palso, at ito ay mas malakas kaysa dati, at halos itapon ito ni Tang Wulan. Anong nangyari si Tang Wulan ay nagmamadaling tumingin sa ibaba. Sa gabi, naging mas malinaw na ang kulay na batong pang-alahas ay naging pula ng dugo sa sandaling ito, at ang matinding takot ay bumangon din mula sa kaibuturan ng puso ni Tang Wulan. Ito ay isang tanda ng babala, dapat itong isang tanda ng babala. Dapat may nangyayari. Kung maaari niyang aliwin ang kanyang sarili sa araw, ngunit sa sandaling ito, ang pakiramdam na ito ay masyadong malakas, napakalakas na hindi na niya ito maaaring baliwalain. Sa pagkislap ng kanyang katawan, tumalon na si Tang Wulan at dumiretso sa Sigad Island, at kasabay nito ay mabilis na dinial ang soul communicator ni XCXC. XCXC, anong ginagawa mo? Nagmamadaling tanong ni Tang Wulan. Magsisimula pa lang mag-meditate. Ano ba boss? Bukas na lang natin pag-usapan. Nangako sa akin si Yuanan na magmumuni-muni ako ngayon sa kanya, hehe. Nag-aalalang sinabi ni Tang Wulan, huwag ka munang magnilay-nilay, tawagan mo si Yuanan, pagkatapos ay tumawag ka ng ibang tao, at pumunta ka agad sa Sigad Island. Mayroon akong masamang premonition, natatakot akong may mangyari. Ah, boss, ano ba? Nakakasigurado ka ba? Gabi na, tinatawagan pa ang lahat. Galit na sinabi ni Tang Wulan, bilasan mo kung tatanungin mo. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari, pero mali talaga ang pakiramdam mo. Bilasan mo, lahat tayo ay nakatutok sa Sigad Island. Walang duda na ang Poseidon Island ang pinakaligtas na lugar. Pagkatapos ng lahat, labis na nagtiwala si XCXC kay Tang Wulan. Nang marinig ang mga salita, dali-dali niyang sinabi, well, see you on Sigad Island, at pupunta tayo kaagad. Matapos ibitin ang komunikasyon, si Tang Wulan ay nakarating na sa baybayin ng Haishan Lake, nang bahagya ang kanyang mga daliri sa lupa, at ang tao ay nasa Lingbo Lake na. Mabilis na tinungo ang Sigad Island. Sa sandaling ito, ang orihinal na madilim na kalangitan sa gabi ay biglang lumiwanag, at si Tang Wulan ay hindi naiwasang tumangala habang siya ay mabilis na lumipat patungo sa Sigad Island. Nakakita siya ng kakaibang eksena. Sa kalangitan, hinayla ng mga grupo ng mga sinag ng liwanag ang nakasisilaw na apoy ng buntot, at sila ay dumarating sa himpapawid. Ang mga sinag ng liwanag ay naging mas at mas matindi, malinaw na papunta sa direksyon ng Shrek Academy. Missile. O ito ba ay isang nakapirming pag-install ng mga shell na ginagabayan ng kaluluwa? Ang pag-atake ng kalaban ay naging pag-atake ng kalaban. Ang Shrek City ay ang pinakamalaking lungsod sa buong kontinente. Bagamat ang mismong Shrek Academy ay isang akademya lamang, mayroon din itong sariling hukbo sa Shrek City, na nakatuon sa hukbo ni Shrek. Ang bilang ay hindi malaki, 30,000 lamang, na siyang limitasyon ng bilang ng mga tropang pinapayagan ng Federation sa Shrek City, ngunit lahat sila ay may mahusay na kagamitan.
Mayroong kasing dami ng 5,000 dibisyon ng mecha lamang, at mayroong kabuuang 5 dibisyon ng mecha. Kasama ng maraming nangungunang kakayahan ng Shrek Academy at kasaysayan ng 20,000 taon, ang lugar na ito ay kilala bilang Shrek na hindi nahuhulog. Sino ang mag-aakalang may nang-ahas na umatake sa Shrek City, at ang grupo ng mga missile na iyon na tila meteor shower ay tila may daan-daang mga ito. Ang fixed-installed soul-guided shell ay maaaring umabot sa malayo, ngunit ang missile defense system sa Shrek ay hindi isang display. Kung talagang nanggaling ang mga arrival pills na ito sa labas ng lungsod, nawasak na sana ang mga ito sa isang tiyak na hanay mula sa Shrek City. Gayunpaman, ang mga missile na ito ay dumating sa kalangitan sa itaas ng Shrek Academy, at sa hitsura nito, ang mga missile ay nakakalat upang masakop ang buong panloob na lungsod ng Shrek. Tiningnan ni Tangwulan ang grupo ng mga missile na mukhang meteor shower, at ang kanyang buong katawan ay matamlay sa isang iglap. Anong nangyayari dito? Ang aking kutob sa Russo ay naging tama, at talagang nagkaroon ng pag-atake kay Shrek na sadyang hindi ka panipaniwala. Sa sandaling ito, tumaas ang liwanag at mga anino mula sa direksyon ng Sigod Island at sumugod sa kalangitan sa isang iglap. Sa simula, 7 figure lamang ang bumangon, at pagkatapos ay 12 ng mga figure ang bumangon sa langit ng sunod-sunod. Iyon ang magagandang kakayahan ng panloob na patio ng Shrek Academy. Ang 7 sinag ng liwanag na unang sumikat ay ang pinaka-nakasisilaw, at bawat isa sa kanila ay naglalaman ng malaking kapangyarihan. Habang tumataas sila sa hangin, ang iba pang mga sinag ng liwanag ay tumataas din sa hangin at kumalat, na nakaharap sa hanay ng mga piraso na nahuhulog sa kalangitan. Soul Guiding Cannonball. Nang makarating si Tangwulan sa Sigod Island, sumunod ang unang dagandong sa kalangitan. Ang marahas na dagandong at pagsabog ay parang isang malaking firework, na nagniningning sa kalangitan sa itaas ng Sigod Island na parang liwanag ng araw. Napakalaking lakas ng pagsabog, ito ay hindi bababa sa isang fixed-mounted soul-guided shell sa itaas ng level 7, tama ba? Si Tangwulan ay nakatitig ng blanko, ngunit sa oras na ito, wala siyang maitutulong sa anumang tulong. Wala sa kanya ang 2-character battle armor. Wala siyang kakayahang lumipad. Ang mga guro at nakatatanda na lamang ang natatanaw niya sa loob ng looban. Pagharap sa isang malakas na kalaban. Boom, 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 nagkaroon ng sunod-sunod na dagandong, at ang langit ay sumabog na parang makikinang napaputok. Ang fixed-mounted soul-guided artillery shell ay ang pinaka-nakakatakot na sandata mula noong 10,000 taon na ang nakalilipas, at ang fixed-mounted soul-guided artillery shell sa itaas ng level 7 ay na-summarize bilang strategic weapons. Sa sandaling ito, wala sa mga nakapirming nakamount na soul-guided artillery shell na sumabog sa kalangitan ang mas mababa sa level 7. Ang napakataas na kapangyarihan na itinaas sa langit noong una ay mas maganda, ngunit ang mga estudyante ng panloob na patio ng Shrek Academy na umakyat sa langit kalaunan ay inapi at sunod-sunod na bumagsak pabalik sa lupa sa lalong nakakatakot na kaguluhan ng enerhiya. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang nakakatakot na mga pagsabog, ngunit ang mga figure na umangat sa hangin ay pinasabog lamang ang lahat ng nakapirming mga artillery na ginagabayan ng kaluluwa ng paisa-isa sa mataas na altitude, nang hindi hinayaang mahulog ang isang shell sa lungsod. Sa di kalayuan, sa loob ng lungsod at sa labas ng lungsod, parami ng parami ang mga figure na tumaas sa kalangitan. Sa Shrek City, hindi ko alam kung gaano karaming malalakas na tao ang nagtipon, hindi lamang ang mga kabilang sa Shrek Academy, kundi pati na rin ang mga kabilang sa Tang Sect. Maraming figure ang nagpasabog sa mga nakapirming nakamount na soul-guided shell na nagmula sa himpapawid, at sa ilang sandali, ang buong kalangitan sa itaas ng Shrek City ay tila naging dagat ng mga paputok. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, isang grupo ng mga figure ang lumipad sa lawa. Ito ay sina Exi, Yuanan Yahui at ilang iba pang mga tao mula sa Shrek 7 Devils. Nang makita sila, nag-react si Tangwulan at nagmamadaling inilabas ang kanyang aura ng dugo upang gabayan sila sa kanyang tabi. Oh my God! Ano nga ba ang nangyari? Ito, si Exi ay nabigla na mula tenga hanggang tainga. Medyo hindi pa rin siya nasisiyahan sa patawag ni Tangwulan noon, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na mahalin ng kaunti si Yuanan, ngunit sinira niya ito. Ngunit sa sandaling ito, hindi man lang niya masabi ang kahit katiting na boses na nagtatanong. Lahat ng iba ay tumingin solemn na. Alam nilang lahat na ang gayong pag-atake laban sa Shrek Academy ay hindi pa nagagawa sa kasaysayan. Ang mga pagbabago sa enerhiya sa hangin ay nagsimulang bumagsak mula sa langit, kahit na nakatayo sa Sigod Island, nararamdaman pa rin ng isa ang nakakatakot na presyon. Kung ang mga mapanirang shockwave na ito ay hahayaang bumagsak sa lupa, kung gayon natatakot ako na ang buong lungsod ay dumanas ng isang mapangwasak na sakuna. Sa sandaling ito, ang mga bilog ng malakas na liwanag ay bumangon at naging isang kalasag. Sa simula, ito ang panloob na lungsod ng Shrek. Pagkatapos, ang panlabas na lungsod ng Shrek Academy ay lumiwanag din sa parehong oras. Halos hindi dala ng dalawang patong ng mga kalasag ang mga shockwave at hinaranggan sila palabas. Bagamat may mga marahas na alon, sa wakas ang mga shockwave na iyon ay hindi kasama. Hindi nakipag-usap si Tangwulan sa kanyang mga kaibigan, at ang kanilang mga mukha ay solemn na. Para sa kanila, hindi sapat na lumahok sa gayong larangan ng digmaan.
Gayunpaman, bakit ang Shrek Academy ay naging isang larangan ng digmaan tulad nito? Sa araw, inakala ni Tangwulan na ang Shrek Academy ang pinakaligtas na lugar, ngunit sa gabi, mayroong ganoong pag-atake ng terorista. Daan-daang mga fixed-mounted soul-guided shell sa itaas ng level 7 ay tiyak na astronomical na halaga ng pera. Maaaring ito ay ang pag-atake ng Federation sa Shrek City. O ito ba ay mula sa banal na espiritu? Imposible lang ang dating. Pagkatapos ng lahat, hindi alam kung gaano karaming mga nakatatanda sa Federation ang nagtapos mula sa Shrek Academy. Higit pa rito, palaging neutral ang Shrek Academy at hindi kailanman naapektuhan ang desisyon ng Federation. Pinuprotektahan lang nito ang purong lupain ng Shrek City. Ngunit kung ito ang huli, ito ay masyadong kakilakilabot. Ang isang masamang espiritong Master Sect, isang teroristang organisasyon, ay kayang kontrolin ang napakaraming nakafix na naka-install na soul-guided shell. Ano ang ibig sabihin nito? Kung walang nakipagsabuatan sa kanila sa Federation, sino ang maniniwala? Hindi mo dapat hayaang mahulog ang mga nakapirming pag-install na soul-guide shell. Kung hindi, ang Shrek City ay walang alinlangan na haharap sa parehong kakilakilabot na sakuna gaya ng Heavendao City. Sa pag-iisip tungkol sa Tiandao City, biglang nanikip ang puso ni Tangwulan, dahil naalala niya kaagad na minsang sinabi sa kanya ni Guo Xiaoshu na ang pag-atake ng terorista sa Tiandao City ay dahil sa malaking sukat ng isang siyam na antas na fixed-installed soul-guided shell. Ito ay sanhi ng pagsabog. Sa antas ng level 9 na fixed-mounted soul-guided artillery shell, ito ay hindi isang pag-iral na madaling labanan ng City Shield, at kahit na ang level 9 o mas mataas na fixed-mounted soul-guided artillery shell, kahit si Super Dao Luo ay hindi nang ahas. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng tuyo at tuyo. Anong uri ng nakakatakot na opens iba ang inihanda ng mga masasamang espiritu na ito para sa kanila? Natatakot ako na hindi lang ito ang nakikita mo sa harap mo. Poseidon Pavilion. Ang Poseidon Pavilion Master, si Qingtian Daoluo Yunming ay nakatayo sa tuktok ng Poseidon Pavilion, at ang Holy Spirit Daoluo Yali ay nasa tabi niya. Nasa tabi din niya si Light and Dark Daoluo Longyeo. Ang tatlong pinamagatang Daoluo ay pawang nakatingala sa langit. Sa wakas ay naunawaan ni Yunming kung bakit siya nagkaroon ng matinding pagkabalisa. Lumalabas na ang mangyayari ay wala sa ibang lugar, kundi sa Shrek City, at maging sa Shrek Academy. Tulad ng hindi inakala ni Tangwulan na sinuman ang maglalakas loob na salakayin ng Shrek City, hindi rin niya inaasahan ni Yun bilang si God Pavilion Master. Sa pagkakataong ito ay lumulubog na ang kanyang mukha. Mahigpit na pinisil ni Yali ang kamay ni Yunming, hindi alam kung ilang taon na siyang hindi nakaramdam ng kabagaya ngayon. Ngunit sa sandaling ito, siya ay labis na kinakabahan. Alam nilang lahat na dahil ang Holy Spirit Cult ay nang ahas na salakayin ng Shrek City, dapat silang makatiyak dito. Okay. Nagbago na talaga ang panahon. Ngumisi si Light at Dark Daoluo Longyeo, mukhang napakatagal na hindi ipinakita ni Shrek ang aking mga pangil, kaya kahit sinong pusa o aso ay maglakas loob na matamaan ang aming ideya. Yunming, napakahina ba ng impluwensya ni Shrek sa Federation? Ano ang nangyari sa napakaraming nakapirming mga shell na ginagabayan ng kaluluwa na dumarating dito? At ito ay pinaputok mula sa malayong lungsod, ano ang nangyari sa depensa ng Shrek? Sa pagharap sa akusasyon ni Guangdan Daoluo, hindi nakaimik si Yunming. Oo. Ang Shrek City ay masyadong mapayapa, at ang Shrek City, na hindi kailanman nahuhulog, ay may parehong ideya sa puso ng lahat. Sinong mag-aakala na may maglalakas loob na umatake kay Shrek? Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pag-atake sa malapitan ng napakaraming nakapirming naka-install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa. Hindi napigilan ng Extreme Daoluo na ito ang pagkaim ng kanyang mga kamao sa oras na ito. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging kalmado sa sandaling ito at kailangang kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon. Ang pag-atake ng kalaban ay hindi gaanong simple. Sa sandaling ito, nagkaroon ng bahagyang panginginig ng boses mula sa lupa, at ang mga ekspresyon ni Yunming at Longyeo ay nagbago ng sabay. Nagkaroon ng malalim na dagandong, umiihip mula sa malayo, sa pagkakataong ito ay hindi sa langit, kundi sa lupa. Kung titingnan mo ang ibaba mula sa himpapawid, makikita mo na sa lungsod sa labas ng Shrek, ang mga ulap ng kabute ay biglang tumataas, at isang nakakatakot na pagsabog ang tila nagtipon sa mga hiyawan ng hindi mabilang na mga tao. Nagsimula, at sa wakas ay nagsimula. Dahil ang kaaway ay maaaring maghatid ng mga nakapirming nakamount na soul-guided artillery shell sa labas ng lungsod at ilunsad ang mga ito ng malapitan, natural na mayroong isang paraan upang mapasabog ang mga ito ng direkta sa labas ng lungsod. Ang Shrek City ay ang pinakamalaking lungsod sa buong kontinente, na may pinakamalaking populasyon. Halos lahat ay ipinagmamalaki na maging isang mamamayan ng Shrek City. Ngunit sa sandaling ito, isang hindi pa naganap na sakuna ang biglang dumating. Ang mukha ni Yunming ay mapatla, at ang buong hukbo ng Shrek City ay kumilos na. Nang lumitaw ang panganib, naglabas na siya ng utos na harangan ang lahat ng kalye, isara ang labas ng lungsod, huwag pumasok o umalis, at mahigpit na suriin ang panlabas na lungsod. Ngunit tumagal lamang ng ilang minuto bago mailabas ang kautusan, at isang marahas na pagsabog ang tumugon. Ang mga pagsabog sa langit ay mga paputok, ngunit ang mga pagsabog sa lupa ay mapangwasak.
Mayroong higit sa 15 pagsabog, at hindi ko alam kung gaano karaming mga inosenteng sibilyan ang namatay bilang resulta. Walang alinlangan na ito ay isang digmaang matagal ng binalak. Oo, ito ay isang digmaan, hindi isang pag-atake ng terorista. Ito ay higit na isang kalamidad na nangyari ng biglaan at walang babala. Sa anumang lungsod, mayroong iba't ibang mga sopistikadong detector upang makita ang lahat ng mga paputok na materyales. Ang mga mapanganib na bagay tulad ng mga nakapirming shell ng artillery na ginagabayan ng kaluluwa ay dapat harapin sa sandaling matuklasan ang mga ito sa anumang lungsod. Gayunpaman, sa Shrek City, sa Shrek na hindi bumabagsak, mayroong napakaraming high-level fixed-mounted soul-guided artillery shell, ngunit walang nakatuklas nito. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang kaaway ay may paraan upang magtago mula sa langit, at nangangahulugan din ito na ang Shrek City ay hindi na monolithic. Biglang naunawaan ni Yunming na ang malaking pagsabog sa Tiandao City ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Tang Sekman o Shrek Academy, nagpadala sila ng maraming makapangyarihang tao doon. Ngunit ang tunay na layunin ng kaaway ay hindi kailanman naging Heavendao City. Hindi Heavendao City ang talagang nagdudulot ng malaking banta sa Holy Spirit Cult, kundi Shrek Academy, Tang Sect. Sa makatuwid, ang pinakapuntirya ng pag-atake ng kalaban ay narito mula simula hanggang wakas. Pupunta ako. Nagbigay ng mahinang boses si Yali, at lalabas na sana. Ngunit pinigilan si Yunming. Ang pag-atake ng kalaban ay hindi magtatapos dito, maging ito ay Shrek Academy o Tangmen punong tanggapan, parehong nasa loob ng lungsod ng Shrek. Sa oras na ito, inatake nila ang panlabas na lungsod, at ang pagkawala na dulot nito ay napakalaki, ngunit hindi ito sapat upang saktan ang pundasyon ng Shrek City. Sa makatuwid, ang pag-ataking ito ay tiyak na hindi pa tapos. Sa sandaling ito, kapag sila ay nataranta at pinakilos ng kaaway, maaari lamang itong maging isang mas malaking sakuna. Tang Sect, mangyaring iligtas ang mga patay at pagalingin ang mga sugatan, ang labas ng lungsod ay nalulugod sa iyo. Ang boses ni Yunming ay kumalat mula sa malayo. Ang liwanag ay kumislap, at ang liwanag at madilim na si Dao Luolong Yeo sa tabi niya ay biglang umakyat sa langit, sa wakas ay hindi na nakayanan ng isang ito. Itinaas ni Yunming ang kanyang kamay, ngunit kung tutuusin, hindi niya ito pinigilan. Ito naman, hindi na rin niya mapigilan. Huminga ng malalim, mahinahong pinisil ni Yunming ang kamay ng Holy Spirit Dao Luoyali. Ako ay makasalanan na ni Shrek, ngunit kailangan kong panatilihin si Shrek. Sa gilid ng Sea God Island, ang mga mukha ng 7 tanggulan ay pawang map-atlas sa oras na ito. Naririnig nila ang malaking pagsabog sa labas ng lungsod, at nakikita rin nila ang mga ulap ng kabute na tumataas sa malayo. Ang kanilang mga utak ay ganap na blanko, na kung saan ay hindi maisip, at hindi nila alam kung nasaan ang kalaban. Ang kakilakilabot na kalamidad na ito ay nangyari na. Hindi pa rin nawawala ang enerhiyang bagyo sa kalangitan, ngunit hindi alam ng mga ulap ng kabute kung ilang buhay ang nilamon. Halika sa Sea God Pavilion. Sa sandaling ito, isang marilag na boses ang biglang dumating. Sa kanilang mga tainga, si Tang Wulan ay nanginginig, at agad na nagising, kumaway sa kanyang mga kasama, at mabilis na sumugod patungo sa Sea God Pavilion. Hindi masyadong malaki ang Sea God Island, at bago sila makarating sa Golden Tree House sa Sea God Pavilion, nakita rin nila ang Sky Dao Luo at ang Holy Spirit Dao Luo na nakatayo doon na magkahawak kamay. Napakatahimik ni Yunming, mukhang walang nangyari. Nang makita ang pagdating ng 7 tanggulan, humakbang si Yunming at lumapit sa kanya. Mula ngayon, kahit anong mangyari, huwag kang umalis sa Sea God Pavilion. Pumasok ka sa loob. Nagulat si Tang Wulan, Pavilion Master, mangyaring hayaan kaming mag-ambag sa akademya, kami. Shut up! Pumasok ka. Biglang galit na sumigaw si Yunming. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, isang kakilakilabot na enerhiya ang bumalot sa 7 tao at ipinadala sila sa Sea God Pavilion. Tandaan, kayo ang mga binhi ng akademya. Kung mangyari ang pinakamasama, kayo sa hinaharap ang magiging pundasyon ng pagbangon ng akademya. Ang boses ni Yunming ay umalingaw sa pandinig ng 7. Nagbago ang ekspresyon ni Tang Wulan sa pagkamangha. Hindi kaya naging napakasama ng sitwasyon. Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Tang Wulan na ang lahat sa labas ay naging purple ng walang babala. Iyon ay ang langit ay naging lila, at ang lila ng langit ay sumasalamin din sa lupa sa parehong kulay. Ang gintong puno ay biglang bumaril ng maliwanag na gininto ang liwanag, na tumakip sa buong looban ng Shrek Academy. Lumiwanag din ang Golden Tree House kung saan naroon ang buong Poseidon Pavilion. Ang walang kapantay na malakas na sigla ay nananatili sa kanilang paligid, at pinipigilan din silang magmadali palabas ng Sea God Pavilion. Malinaw na nakita ni Tang Wulan na nang lumitaw ang kakilakilabot na lilang, sa kalangitan, ang mga grupo ng mga figure na dati nang bumangon mula sa Shrek Academy ay nawala lahat sa kulay lila, nawala nang walang bakas. Ito ay tulad ng isang agarang paglipol, ganap na nabura sa mundong ito. Kitang-kita ang panginginig ng katawan ni Qingtian Dao Luo Yunming, sa sumunod na sandali, kinuha niya ang kamay ng Holy Spirit Dao Luo Yali sa hangin at sumugod sa kalangitan.
Lalong tumindi ang kulay ube sa kalangitan, at maging ang gininto ang liwanag na namumukadkad mula sa Golden Tree House ay unti-unting nabasag. Isang walang kapantay na kinang ang sumambulat mula kay Yunming, sinusubukang magmadaling lumabas sa lilang, ngunit ang lilang liwanag ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito, isang malaking bungo na kulay ube ang lumitaw sa kalangitan. Ang lilang bungo ay 1,000 metro ang diametro, at ibinuka nito ang bibig at bumubula ang apoy pababa. Sa ibabaw ng bungo, may 9 na tao na naka-crossleg, lahat ay nakasuot ng itim na damit. Sa itim na damit, may berdeng liwanag na gilid pasulong, at 9 na singsing ng espiritu ang bumangon sa kanilang buong paligid. Sa kaibuturan ng tao, sa gitna ng 9 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan, mayroong isang orange at 4 na pula, at ang iba ay puro itim. Yunming, hindi ko maisip, mayroon ka ring Shrek ngayon. Simula ngayon, wala nang Shrek at Tangsek sa mundo. Ang malaking purple na bungo ay nag-spray ng malalim na purple na apoy at bumangga sa gun intent ni Yunming. Ang sky gun ay sumambulat sa maliwanag na kinang kaagad, at ang liwanag na inilabas mula sa gintong puno sa ibaba ay biglang nagtipon at nahulog kay Yunming. Biglang naging maningning na ginto ang buong katawan ni Yunming. Ang makapal at marangyang 4-character battle armor ay sumasakop sa buong katawan. Sa sandaling ito, para siyang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil ang enerhiya ng Golden Tree ay sumipot sa loob at nakatutok sa kanya ng mag-isa, si Tangulan at ang iba pa ay nakamasid sa bintana, lahat ng bagay sa paligid ng Golden Tree at si God Island ay mabilis na nawasak. Nagkawatak-watek sa ilalim ng nakakatakot na lilang liwanag na iyon. ika-12 antas, maglakas loob kang ipagsapalaran ng kaguluhan sa mundo at maglunsad ng 12 antas na nakapirming nakamount na soul-guided shell. Umalangaw-ngaw sa hangin ang dagandong ni Yunming. Ang kakilakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya ay biglang sumabog sa buong Shrek Academy. Si Tangulan ay natigilan, at ang kanyang mga kaibigan ay natigilan din. Hindi maisip ni XCXC kung anong uri ng sakuna ang mangyayari kung dumating siya sa Sea God Island nang hindi nakikinig kay Tangulan. Sa di kalayuan, may liwanag na nagniningning, ang liwanag na iyon ay berde, nakakatakot na berde, at ang lugar kung saan ito sumabog ay ang punong tanggapan ng Tang Sect. Ang buong Shrek City ay naging mundo ng kamatayan. Sa pagtingin sa ibaba mula sa langit, ang makikita mo ay ang isang berde at isang purple, dalawang lumalawak na puyo ng tubig ay nilamon ang lahat sa paligid nila, at lumalawak palabas. Ang buong panloob na lungsod ng Shrek ay mabilis na naglalaho sa mundong ito. Ang lahat ng mga proteksyon ay nagiging walang kahulugan sa pagitan ng berde at lila. Hindi ko alam kung ilang buhay ang nawala sa nakakatakot na enerhiyang bagyo na iyon. Ang Golden Tree House ay nanginig at nanginig ng husto. Naramdaman lamang ni Tangulan na ang lahat ng nasa harap niya ay naging ilusyon. Mula nang mabuo ang dalawang pangunahing vortex ng enerhiya, una niyang naisip na maaari na siyang magtatag ng isang foothold sa mundo ng Master ng Espiritu. Ngunit sa sandaling ito, nahaharap sa pang-aapi ng gayong kakilakilabot na enerhiya, naramdaman lamang niya na parang langgam. Walang alinlangan na kung nasa labas sila ng Golden Tree House sa sandaling ito, tiyak na lalamunin sila ng lakas ng kamatayan, at tiyak na magiging biktima sila ng nakakatakot na bagyong ito. Tapos na ang Shrek Academy. Sino ang mag-aakalang lilito ang gayong nakakatakot na eksena, nahulog ang unang kolehiyo sa mainland, si Shrek, ang araw na hindi lumubog. Ang Golden Tree House ay nanginginig ng husto, at ang panlabas na gininto ang liwanag ay patuloy na nababalat sa ilalim ng epekto ng nakakatakot na lilang liwanag. Biglang naalala ni Tangulan na mahigpit na sinabi ni Yunming sa kanya na dahil nabuo ang kanyang ika-5 spirit ring, naka-absorb ito ng sobrang enerhiya mula sa Golden Tree House, kaya't ang enerhiya ng Golden Tree House ay lubhang nasira. Kung hindi mo ito ma-absorb, harangan ba ng enerhiya ng Golden Tree House ang pag-ataking ito? Tapos na ang lahat. Ang ginto ng Golden Tree House ay tuluyang gumuho, at ang nakakatakot na death energy ay nabasag na ang panlabas na layer ng Sea God Pavilion. Matigas na kinagat ni Tangulan ang kanyang labi, ibinuka ang kanyang mga braso, at tumayo sa harap ng kanyang mga kaibigan, pinasabog ang kanyang gintong dragon na marahas na kaharian. Ngunit alam niya na sa harap ng isang nakakatakot na Tianwei, wala siyang magagawa, at hindi niya kayang protektahan ang sinuman. Xingtian, shoot ang araw. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang biglang dumating mula sa labas. Ang boses na ito ay nanginginig sa kanilang mga utak, at ang kakilakilabot na presyon na orihinal na dinanas ng 7 Tangulan ay biglang naibsan. Ang mga fragment ng Poseidon Pavilion sa labas ay biglang tumigas, at sa sandaling ito, parang huminto ang buong oras at espasyo para dito. Sa kalangitan, ang mukha ni Xingtian Daolo Yunming ay kalmado at namumula, ngunit may walang katapusang kalungkutan sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Bilang master ng kontemporaryong Sea God Pavilion, kailangan niyang panuurin ang Shrek Academy na wasak sa sarili niyang mga kamay, isang pamana ng mahigit 20,000 taon. Malapit na itong maputol, nai-imagine niya ang nararamdaman niya sa sandaling ito. Ang 12 antas na fixed load na soul-guided artillery shell ay isang pag-atake na hindi pa rin mahuhusgahan. Sa kasalukuyang mundo, mayroon lamang 3 pinakahuling sandata na sinaliksik, at mayroon lamang 3 sa buong kasaysayan ng sangkatauhan.
Para sa 312 antas na fixed-mounted soul-guided shell na ito, ang Federation ay gumawa ng hindi mabilang na pagsisikap upang sa wakas ay matagumpay na mabuo ang mga ito. Ngunit noong panahong iyon ay inanunsyo ng Federation na ititigil nito ang patuloy na pagsasaliksik at pagpapaunlad ng napakamapangwasak na sandata na ito, at imposibleng makagawa ng pang-apat na may mga mapagkukunan ng Daoluo Continent. Itong 312 antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay isinilang 2,000 taon na ang nakalilipas, at pagkatapos ng kanilang kapanganakan, ang teknolohiya ng buong sangkatauhan ay tumitigil sa loob ng 1,000 taon, dahil ang mga mapagkukunang nakonsumo nila noong panahong iyon ay masyadong malaki. Ang 312 antas na fixed installation na soul-guided shell na ito ay binantayan ng Federation sa pinakamahigpit na paraan, bilang pinakahuling sandata para sa buong Daoluo Continent. Mayroon din silang pamagat na tinatawag na Killing Gods. Sa madaling salita, ang tatlong fixed-mounted soul-guided shell na ito ay itinuturing na may kakayahang pumatay ng mga Diyos. May isip ang kapangyarihan nito. Walang sinuman ang nasubak ang kanilang kapangyarihan, at kahit na sa ibaba ng 12 antas, ang 11 antas na fixed-mounted soul-guided shell ay wala na. Ngunit para sa kanila, ang atensyon ng Federation ay palaging nasa pinakamataas na antas. Kung isang araw, kung gusto mo talagang gamitin ang mga ito, dapat mong ipasa ang buong Bundestag ng magkakaisa. Kung isa lang ang boto, hindi magagamit. Sino ang mag-aakala na sa ganoong nakakatakot na pag-iral, ang pinakahuling sandata ng buong kontinente ay lilito dito, sa Shrek Academy, at maging sa Tang Sect? Ang kapangyarihan ng 212 antas na fixed-mounted soul-guided shell ay sapat na upang ganap na sirain ang buong Shrek City. Ang lahat ng pinamagatang Daoluo at mga alagad ng panloob na hukuman na inilunsad bago ang panahong iyon ay nalipol lahat sa nakakatakot at biglaang pagsabog na ito. Ang Shrek Academy, nakakilakilabot sa ilang sandali, ay nabura sa isang sandali. Ito ay kakilakilabot na teknolohiya, at ito ang tunay na pinsalang dulot ng agham at teknolohiya ng tao sa ganoong sukat. Ang Sky Spear sa kamay ni Yunming ay nakataas, at ang enerhiya ng buhay mula sa gintong puno ay sumambulat na may nakasisilaw na kinang. Ang 12 antas na fixed-mounted soul-guided shell na nahulog sa Shrek Academy ay tinawag na, Killing the Gods, Destroying the Sky. Lupain. Ang nahulog sa panig ng Tang Sect ay tinawag na, Paglunok ng Langit at Lupa ng Pagpatay sa Diyos. Sa sandaling ito, mula sa kanyang pananaw, ang buong Shrek City ay nagkakawatek-watek. Isang malungkot na ngiti ang Damaloy mula sa gilid ng kanyang bibig, at ang pang-apat na antas na panlaban na armor sa kanyang katawan ay biglang nasunog ng marahas. Sa kapangyarihan ng kanyang limitasyon na si Daoluo, imposibleng makipagkompetensya sa kapangyarihang makapatay ng Diyos ng 12 antas na fixed-mounted soul-guided shell, ngunit kung gusto niyang tumakas, walang makakapigil sa kanya. Pero pwede ba siyang pumunta? Hindi niya kaya. Ang Shrek Academy ay nalipol. Bilang Pavilion Master ng Poseidon Pavilion, duty-bound siya, at hindi siya makaalis. Kitang-kita niya ang malamig at ironic na tingin sa malaking bungo sa di-kalayuan, at kitang-kita niya ang katapusan ng buhay sa Shrek City. Ngunit kahit anong uri ng panghihinayang, hindi nito nagawang baliktarin ang sitwasyon. Paano ito nangyari? Bakit tumagas ang 12 antas na fixed installation na soul-guided shell? Bakit ang sariling depensa ng Shrek City ay napakahina sa ilalim ng kapayapaan sa loob ng maraming taon? Kung ang dalawang fixed-mounted soul-guided shell ay hindi pinaputok sa malapit, kung sila ay pinaputok sa labas ng lungsod, hindi bababa sa hindi sila magiging sanhi ng gayong mapangwasak na sakuna. Hindi mabilang na mga pag-iisip ang pumasok sa isip ni Yunming, ngunit isa lang ang magagawa niya ngayon. Sky, shoot ang araw. Ang nakakasilaw na gintong liwanag, ang gintong liwanag na ganap na tumakip sa kanya, ay sumabog ng malakas. Sa likod niya, nagsimulang lumitaw ang mga ginintoang sinag ng liwanag, ang mga gintong sinag na ito ay magkakaugnay at nakabalangkas sa isa't isa, na bumubuo ng isang kakaibang malaking rune. Pagkatapos lumitaw ang rune na ito, biglang tumahimik ang buong espasyo. Maging ang siyam na evil spirit master sa mga bungo sa di-kalayuan ay natigilan. Ikanaway ng nangungunang masamang kaluluwang Panginoon ang kanyang kanang kamay, at ang bungo sa ilalim niya ay biglang tumakas. Siya ay 100 milya ang layo sa isang iglap, ang kanyang mukha ay malungkot, at siya ay bumigkas ng dalawang salita, posisyon ng Diyos. Ang ginintoang sinag ng liwanag ay mabilis na binalangkas, at isang sigaw ng kalungkutan ang umalangaw sa ilalim ni Yunming, hindi. Kapatid na Ming. Dahan-daang ibinaba ni Yunming ang kanyang ulo at sinulyapan ang napakagandang mukha sa ibaba na may nostalgia, wala akong mukha para makilala ang mga ninuno ni Shrek. Paula Miali. Ingatan mo ang iyong sarili at panatilihin ang huling binhi para kay Shrek. Pagkasabi nito, biglang nanginig ang Sky Spear sa kanyang kamay, at ang gintong liwanag sa kanyang likuran ay biglang bumagsak. Kasabay ng pagbagsak nila, ang hindi mabilang na maliwanag na gininto ang ilaw ay biglang sumiklab, na kumalat sa buong lungsod ng Shrek sa isang iglap, at ang buong gusali ay nawasak. Ang kalangitan sa itaas ng Shrek City ay ganap na nababalot. Si Yunming ay may advanced na limit Daoluo sa loob ng ilang dekada. Sa mga dekada na ito, hinahanap niya ang mga limitasyon ng tao at ang daan patungo sa ibang mundo.
Hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng God Realm, at kapag siya ay tunay na naabot ang kanyang kaharian ay mauunawaan niya na ang God Realm ay totoo, ngunit ang God Realm ay hindi namuno sa mundo. Kung gusto mong maging tunay na Diyos, maliban na lang kung likhain mong muli ang kaharian ng Diyos. Ang paglilinang ni Yunming ay tiyak na kabilang sa pinakamahusay sa mga Pavilion Masters ng mga Diyos ng dagat sa nakaraan. Hindi niya alam kung siya ay magtatagumpay sa buhay na ito, ngunit siya ay nagsusumikap, hindi bababa sa paglalagay ng daan para sa mga susunod na henerasyon. Naniniwala rin siya na sa nalalapit na hinaharap, tiyak na makakalabas na muli ang mankind at muling likhain ang God Realm. Ang lugar ng paninirang puri sa likod niya ay ang kanyang nilikha at planong maglakbay ng higit pa sa kalawakan sa hinaharap. Kailangan ng God Realm ang posisyon ng paninirang puri ng Diyos, na matagal nang naitala sa mga sinaunang aklat. At kapag ang kanyang sariling banal na posisyon ay sapat na malakas na maaari siyang lumikha ng isang Diyos na kaharian, kahit man lamang ay sakop ang mundo ng Dauluo Continent, nagtagumpay siya. Nakakalungkot lang na ang mga dekada niyang pagsusumikap ay unang sulyap pa lang ng pinto. Kahit na normal ang lahat, hindi niya talaga kayang likhain ang God Realm sa buhay niya. Ang magagawa niya ay iwanan ang kanyang sariling karanasan. At sa sandaling ito, ang Shrek Academy ay biglang dumanas ng isang pagkalipol na sakuna. Nang walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ng kanyang hindi kumpletong banal na posisyon, siya ay isang Diyos para sa isang sandali. Ang lakas na dala ng pagkawatak-watik ng paninirang puri ng Diyos at ang pagbagsak ng Diyos ay ang rurok na maaabot niya sa buhay na ito. Ang 212 antas na God-killing fixed-mounted soul-guided shell ay nagtagumpay, at sila ay nagtagumpay sa pagpatay sa mga Diyos, ngunit ginamit din ni Yunming ang kanyang huling lakas upang matuno ang kanilang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Ang lilang at itim, sa ilalim ng ginintoang neutralidad, ay puwersahang hinihigop sa hangin, at ang tatlong kulay ay nagbanggaan at nagsalubong sa isa't isa. Patuloy na nagkakawatik-watik at nadudurog. Unti-unting naging ilusyon ang katawan ni Yunming, kahit anong pilit ni Yali, hindi siya makabangon sa hangin. Ibinaba ni Yunming ang kanyang ulo, hindi na niya tiningnan ang banggaan sa langit, dahil sinubukan niya ang kanyang makakaya, at inilabas niya ang lahat ng kaya niyang bitawan. Sa sandaling ito, walang iba kundi ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Nag-aatubili siyang makipaghiwalay sa Shrek Academy, at mas lalong nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Nakikita na lamang niya ang hugis ng bibig ni Yali na patuloy na nagbabago, ngunit hindi niya marinig ang sinasabi nito. Nakita niya ang pag-agos ng kanyang mga luha, at nakita niya ang kanyang mga mata na tila babagsak. Bumulong siya, para kay Shrek, manatiling buhay. Pagkasabi nito, bigla niyang ibinuka ang kanyang mga braso, lumabo ang kanyang kanang kamay, at nahulog ang Skygon mula sa langit at nahulog sa mga kamay ni Yali. Sa ilalim ng huling pagpapala ng banal na kapangyarihan, ang Skygon na ito sa wakas ay naglabas ng kapangyarihan nito mula sa saklaw ng martial soul at naging isang tunay na nilalang. Nakabukas ang mga braso ni Yunming, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay tumaas sa sukdulan, tulad ng isang tunay na araw. Sa sumunod na sandali, lumilipad na siya patungo sa malaking bungo sa di-kalayuan. Ang liwanag ng langit, sa wakas ay nagniningning sa mundo. Ang siyam na masamang espiritong Panginoon sa mga bungo ay sabay na nagulat, at ang malalaking bungo ay bumilis ng buong lakas. Sa oras na ito, si Yunming ay hindi na isang limitasyong Daoluo, ngunit isang nahulog na Diyos. Ang kapangyarihan ng huling pagbagsak nito ay tiyak na hindi isang bagay na handa nilang banggain. Gayunpaman, ang bilis ng paninirang puri ng Diyos ay isang bagay na maaari nilang takasan. Sa maliwanag na gininto ang liwanag, ang malaking bungo na iyon ay nilamon, at ang buong kalangitan ay naging maliwanag na kulay sa isang iglap. Ang gabi ay tila napawi ng malakas na liwanag, at ang kapangyarihan ng dalawang nakapirming naka-install na soul-guided shell na pumapatay sa Diyos ay sa wakas ay hinigop ng huling banal na liwanag. Ang lahat ng mga anyo ng buhay na nababalot ng puting liwanag ay maaari lamang gumapang sa lupa, na inaapi ng nakakatakot na enerhiyang iyon. Ang puting liwanag ay nanatili ng mahabang panahon, tulad ng hindi gustong mga iniisip ni Yunming. Nakahiga si Tang Wulan sa lupa, ay nalalayan niya ito at gustong bumangon, ngunit hindi niya magawa. Malinaw niyang narinig ang bawat salitang sinabi ni Yunming sa dulo, ngunit blanko pa rin ang kanyang isip. Ang lahat ng ito ay biglang dumating, masyadong biglaan. Ang gayong makapangyarihang Shrek Academy ay ganap na nawasak sa magdamag. Sa malawak na labanang ito sa pagitan ng mga Diyos at mga Diyos, sila ay napakahina na ang lahat ng maaari nilang harapin ay ang resulta ng digmaan. Sa ilalim ng nakakatakot na banggaan, para silang mga langgam, na walang magawa. Kung wala ang proteksyon ng Poseidon Pavilion, sila ay naging alikabok na. Hindi ko alam kung gaano katagal bago unti-unting tumigil ang lahat. Unti-unting lumabo ang liwanag sa labas, at tila nawala ang lahat. May katahimikan pa rin. Nang muling iangat ni Tang Wulan ang kanyang ulo, nakita niya ang Sea God Pavilion sa kanyang harapan, dahan-daang nawasak, nagiging alikabok, at tahimik na lumilipad. Sa sandaling ito, biglang lumipad ang kaunting gininto ang liwanag mula sa kailaliman ng Sea God Pavilion, at tahimik na dumula sa gitna ng mga kilay ni Tang Wulan, at nawala. Ang banal na espiritu na si Daoluo Yali, na gumagapang sa lupa sa malayo, ay walang malay. Pagtingin ko sa paligid, tumahimik ang paligid.
Gatlang M 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 gitling. For more videos, please like, share and subscribe.